Mr. Silent Channel. Kabanata 1581 hanggang 1590. Ang apoy ay tumatama sa mga mata ni Alba, at naramdaman na niya na ito ay lubhang hindi komportable. Napakalakas ng mga aura ng tao sa paligid niya, na hindi niya inaasahan. Bukod dito, kailangan niyang harapin ang isa sa pinakamalaking problema, iyon ay, hindi niya ito magagawa ngayon kung gusto niyang bumalik sa eroplano ng demonyo. Upang makababa dito, ang eroplano ng demonyo ay kumonsumo ng labis na enerhiya. Kung gusto niyang muling buksan ang channel ng eroplano, kailangan niyang pangunahan ang kanyang mga nasasakupan na kainin ang isang malaking halaga ng enerhiya ng buhay na kabilang sa mundong ito bago siya makapagbigay ng spell. Noong una, ito ay hindi isang mahirap na bagay sa lahat sa kanyang opinyon, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso sa lahat. Ang Legion ay nawasak sa sandaling ito ay lumitaw. Ngayon ay kailangan nating harapin ang napakaraming kapangyarihan ng tao. Kailangan mo munang tumakas. Pagkatapos mong makatakas, magkakaroon ka ng pagkakataong magtipon ng mas maraming enerhiya sa buhay upang palitan ang iyong sarili at buksan ang channel ng eroplano. Grabe talaga ang mundong ito. Iisa lang ang iniisip ng kasalukuyang demonyong Monarco, gusto kong umuwi. Lawa ng Poseidon. Ang baybayin ng Poseidon Lake ay naging isang malaking construction site. Matapos makumplito ang pinakapangunahing disturbing soul guidance device, ang baybayin ng Poseidon Lake ay naging buhay na lugar. Ang unang tatlong pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy ay natapos na, at ang mabilis na bilis ng konstruksyon ay tiyak na maituturing na isang talaan sa Daoluo Continent. Pagkatapos ay mayroong extension ng gusali sa magkabilang panig. Ayon sa pangkalahatang plano, ang lahat ng mga gusali sa hinaharap ay nakasentro sa Poseidon Lake upang bumuo ng isang pabilog na grupo ng gusali, na sa kalaunan ay magpapaligid sa buong Poseidon Lake. Ang proyektong ito ay walang alinlangan na napakalaki, at hindi ito matatapos sa 1 o 2 taon. Matapos ang opisyal na pagpapakita ng Shrek Academy sa martial arts competition, ang mga mapagkukunan mula sa lahat ng partido ay malinaw na tumaas. Ipinakita ng Shrek at Tang Sect ang malakas na lakas ng 4 na extreme Daoluo sa labas, na nagbigay ng kumpiyansa sa ilang nanunood. Ang dating neutral na Shrek Academy ay talagang isang magandang bagay para sa maraming tao, kahit papaano mayroong isang piraso ng purong lupain dito. Sa makatuwid, parehong ang Doves at ang Neutrals ay nagbigay ng malaking antas ng suporta sa muling pagtatayo ng Shrek Academy. Sa oras na ito, wala talagang magagawa ang Spirit Spreading Pagoda, maliban kung makukuha nila ang ika-12 antas na fixed-mounted soul-guided shell. Kung hindi, walang makakapigil sa muling pagtatayo ni Shrek ngayon. Ang mga pangunahing pasilidad sa pagtuturo ay nasa lugar na, at ang itinayong muli na Shrek Academy ay magsasagawa ng unang pagpapatala sa loob ng 3 buwan. Lahat ng paghahanda ay puspusan. Gayunpaman, ang muling pagtatayo ng kolehiyo ay nahaharap pa rin sa ilang mga paghihirap. Ang pinakamalaking problema muna ay ang radiation mula sa Poseidon Lake. Dahil sa radiation, walang tumutubo na damo sa Poseidon Lake, at walang buhay na bagay. Ang napakalinaw na lawa ay puno ng kamatayan. Hindi ito ang orihinal na lawa ng Poseidon, at tiyak na hindi ito ang lawa ng Poseidon na gustong makita ng lahat. Kasabay nito, ang radiation ay makakaapekto sa nakapalibot na lugar, kaya kinakailangan na patuloy na buksan ang proteksyon na bilog upang maiwasan ang mga gusali at mga tao sa tabi ng lawa na maapektuhan. Ngunit ito rin ay kumukonsumo ng maraming enerhiya, at sa katagalan, ito ay kumonsumo ng labis na enerhiya. Ang bagong itinayong Shrek ay maaaring magkaroon ng lahat ng aspeto, lalo na ang suporta mula sa Tang Sect, ngunit ang Sigurd Lake ay napakalaki, ang enerhiya na kinakailangan para sa proteksyon ay masyadong malaki, at ngayon ang Tang Sect ay inuri bilang isang pagtataksil na organisasyon, na nakaupo sa bundok. Hindi pwede. Ang isa pang problema ay ang lakas ng mga guro. Ngayon ang lahat ng mga alagad sa panloob na patio ay automatikong na-promote sa posisyon ng guro, ngunit sa kabila nito, sila ay nakaunat pa rin. Ang kakulangan ng mga guro, paano babalik ang Shrek Academy sa posisyon ng unang akademya ng mainland? Ang Shrek ay dating akumulasyon ng 20,000 taon. At ngayon si Shrek, kahit na nakatayo pa rin sa mga balikat ng mga higanti, ngunit maraming nawawalang mga bagay ang nangangailangan ng oras upang maipan. Sa makatuwid, kahit na ang Spirit Spreading Pagoda ay hindi makapaghintay na alisin agad ang mga ito, hindi ito masyadong naiinip. Pagkatapos ng lahat, hindi madali para kay Shrek na kopyahin ang lumang view. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa tabi ng lawa. Nakatingin silang lahat sa direksyon ng Sigurd Lake. Ang pinuno ay ang Deputy Chief ng kontemporaryong Sigurd Pavilion ng Shrek Academy, Light and Dark Daoluo Longyeo, at Holy Spirit Daoluo Yali. Sa likod ng dalawang matinding Daoluo, nakatayo si Yexinglan, Shu Lizi, Shu Xiaoyan, Le Zhengguo, at maraming disipulo sa loob ng korte. Kasama si Lan Muzi na pumasok sa Sigurd Pavilion. Lahat sila ay nanunood sa lawa, tahimik na naghihintay. Old Long, posible ba talaga ito? Tanong ni Yali sa mahinang boses kay Longyeo na katabi niya. Bahagyang ngumiti si Longyeo, maniwala ka sa kanya.
Mula nang bumalik siya, tiyak na mayroon siyang isang malakas na katiyakan. Siya ang patron ng eroplano, at normal para sa mga tao na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Bahagyang tumango si Yali, alam kong sasama ako sa kanya. Nag-aalala talaga ako. Tumawa si Old Long, ikaw, pabaya ka. Hindi ba't sinabi niya na may 3 ultimate Daoluo doon ngayon? Kabilang sa kanila ang quasi-god level ultimate Daoluo. Walang dapat ipag-alala, depende lang ito sa kanya. Hanggang saan ito? Halika. Biglang sabi ni Ye Xinglan. Ang kanyang Star Sword ay sobrang sensitibo sa mabituing kalangitan. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang langit, at sa madilim na kalangitan sa gabi, hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng sobrang makulay na halo. Ang mga makukulay na kulay ay naging malambot sa simula hanggang sa unti-unting lumiliwanag. Sa itaas lamang ng Sigod Lake, isang ulap ng makulay na liwanag ang biglang lumitaw ng tahimik. Walang pag-aalinlangan na nag-utos si Long Yeo, eye off ang lahat ng defensive soul guide maliban sa interference soul guide. Lahat ng staff ay hindi dapat lumabas sa loob ng bahay. Oo, patayin ang lahat ng nagtatanggol na gabay sa kaluluwa. Ang gawaing paghahanda ay nagawa na dito, at ang gusali mismo ay may protection na takip, at ngayon ang sarado ay isang sistema ng pagtatanggol na direktang nagpo-protekta sa Poseidon Lake. Isa rin itong sistema ng proteksyon ng radiation. Ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay lumakas at lumakas. Biglang, isang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit at diretsyong nahulog sa Sigod Lake. Sabay-sabay na nagulat ang lahat, maging ang mga sanay sa hangin at ulan tulad ni Long Lao, ay hindi namamalayan na ikinuyong ang kanilang mga kamao. Malinaw nilang nakita na sa tuwid at bumabagsak na liwanag, na napapaligiran ng makukulay na halos, sa gitna ay isang makinang na gintong liwanag, isang makinang na gintong liwanag na puno ng buhay. Ang ginintoang liwanag ay pumasok sa tubig, at wala man lang alon, pinaliliwanag nito ang Sigod Lake sa isang ginintoang kulay, kumikinang, at napakagalaw. Lahat ng tao sa Shrek Academy na nanonood ng palabas na ito ay may nakakasilaw na pakiramdam, na nagpang-inig sa lahat mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang liwanag ay tumagos sa tubig ng lawa, diretsyo pababa, sa malalim na lawa, at damapo sa gitna ng Poseidon Lake. Doon, isang maliit na talim ng damo na may berdeng katawan at isang mahinang kinang ang sumisikat dito. Ito ay may 7 dahon, ngunit mukhang dimli ilaw, at kapag ang liwanag na ito ay sumisikat dito, ang maliit na katawan ay biglang nanginginig, at isang layer ng aquamarine brilliance ay agad na sumabog mula dito, na bumubuo ng isang turquoise mask na may diameter na 1 metro. Baliw at sakam na sumisipsip ng enerhiya ng buhay mula sa taas. Ang unang bagay na nagbago ay ang ilalim ng lawa malapit dito. Ang ilalim ng lawa ay orihinal na madilim at walang hininga ng buhay. Sa oras na ito, sa ilalim ng pagbubuhos ng lumalagong enerhiya ng buhay na ito, kasama ang binhi ng buhay bilang sentro, ang mahinang berdeng halo ay nagsimulang kumalat palabas. Halika. Bahagyang nanginig ang binhi ng buhay, at kung may makalapit dito, agad siyang makaramdam ng matinding pananabik mula rito. Oo, ito ay nasa sabik. Ito ay labis na nasa sabik. Ang dalisay na enerhiya sa buhay ay ang pinakakulang at gusto nito. Napakalakas ng sigla nito. Nang ang ilalim ng lawa ay naging isang maputlang berde, sa wakas ay nagsimula itong gumalaw, na parang nahihirapan, ang mga maliliit na sanga ay nagsimulang tumaas, at sila ay nagsimulang maging makapal at bago. Ang talim ng damo ay nahati, at ang buong katawan nito ay nagsimulang umunlad. Ang mga sinag ng liwanag ay kumalat sa isang patong, at ang mayamang aura ng buhay sa loob ay mabilis na natutunaw at hinihigop ng kanyang sarili. Ang tuloy-tuloy na pag-iniksyon ng mayamang enerhiya sa buhay ay ginagawa itong mas mabilis at mas mabilis. Ang mga piraso ng mga talim ng damo at mga sanga ay tumubo ng sunod-sunod, na nakausli sa paligid, at ang malakas na hininga ng buhay ay nagbigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pagkakayari. Mula sa baybayin, makikita muna sa tubig ng Poseidon Lake, tila may berdeng liwanag na nagbabadya. Mula sa malabong kapag ang gininto ang liwanag ay naturok pa lang, unti-unti itong lumalakas, at ang mayamang hininga ng buhay ay patong-patong sa labas. Sa pagkalat nito, ang orihinal na malakas na radiation sa Poseidon Lake ay tila naapektuhan ng pagbibinyag nito, at ito ay unti-unting bumagsak. Matagumpay. Tuwang-tuwang sabi ni Long Yeo. Hindi lang siya, natuwa din si Holy Spirit Daoluo at napaluha. Bilang mga matatanda na nanirahan sa Sigod Island sa mahabang panahon, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng lumang gintong puno sa Shrek Academy. Sa unti-unting pagkawala ng Star Dao Great Forest, ang sariling enerhiya ng sinaunang gininto ang puno ay lubhang nahina, na isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nakatakas ang Shrek Academy sa sakuna. Sa sandaling ito, kapag nararamdaman nila ang pamilyar na hininga ng buhay, paanong hindi sila masasabik? Para sa Shrek Academy, ang binhi ng buhay na pinasigla ng sigla ay ang tunay na core. Ipinikit ni Long Yeo ang kanyang mga mata at naramdaman iyon sa isip.
Sa pamamagitan ng lakas ng pag-iisip, malinaw niyang nakikita na ang binhi ng buhay sa ilalim ng lawa ay lumaki hanggang 2 metro ang taas sa maikling panahon na ito, hindi mabilang na mga sanga at dahon ang kumalat, at ang sariling enerhiya ng buhay ay pinahusay ng geometric multiples. Ang pinakamalalim na bahagi ng Haitian Lake ay humigit kumulang 100 metro. Kahit na ang 3 metrong taas na sinaunang puno ng buhay ay hindi isang malaking bagay, ito ay masyadong malakas, sobra, kumpara sa nakaraang maliit na usbong ng dahon. Hindi bababa sa nangangahulugan ito na ang sinaunang punong kahoy ng buhay ay isinilang na muli sa tunay na kahulugan, at wala ito sa estado na ito ay maaaring matuyo anumang oras. Boom! Angkop na gamitin ang salitang marahas upang ilarawan ang pag-atake ni Erming. Pagharap sa Panginoong Demonyo na si Alba, naglunsad siya ng isang galit na pag-atake. Hindi man niya naranasan ang trahedya ng Titan Great Ape Family, lahat sila ay mga supling niya. Kung paanong ang mga tinatawag na mga kaaway ay labis na nagseselos nang sila ay magkita, si Erming ay sumabog ng isang napakapangangilabot na mapang-ipong pag-atake. Si Alba ay isa ring henerasyon ng mga powerhouse sa eroplano ng Diablo, isa sa 5 dakilang hari, ngunit sa oras na ito, siya ay talagang pinigilan ni Erming sa anumang paraan. Ang bawat suntok ng Titan God Fist ay kasing bigat ng bundok, at magagamit lang niya ang kanyang Dark Magic Sword para labanan ang buong lakas niya, at pantay na lumaban ang dalawang panig. Sa kabilang panig, sina Yuan and Zhenchen at Yuan and Tiandang ay nakikipaglaban sa 9 na dakilang demonyo. Ang bawat isa sa 9 na dakilang demonyong ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isang master ng kaluluwa ng tao na si Super Daoluo, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay medyo hindi mahina, at mayroon din silang magkasanib na kakayahan sa pag-atake, na halos hindi hamarang sa dalawang Ultimate Daoluo na parang mga baliw na tigre sa pag-atake. Saglit ding nahulog sa pagkapatas ang dalawang panig. Ngunit, huwag kalimutan, ito ang eroplanong Daoluo Continent. Kung walang enerhiya sa buhay na nilalamon ng eroplano, ang Alba at ang malalaking demonyong nasa ilalim niya ay mabilis na uubusin. Pagdududa kung ano ang sumalubong sa kanila ay tiyak na resulta ng pagkatalo. Sa himpapawid, si Tangwulan ay lumulutang pa rin doon, at ang enerhiya ng buhay na ginawa ng hukbo ng demonyo na agad na napatay ay napakalaki. Bagamat ginamit lamang ito bilang medium para sa pagsala at paghahatid ng enerhiya, malaki rin ang epekto nito sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa pisikal na lakas ni Tangwulan na maihahambing sa Extreme Daoluo, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng ganoong pagtatangka. Ang katangian ng artifact na nilamon ng Golden Dragon Spear ay ganap na ipinapakita sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay palaging pinananatili sa isang estado ng kapunuan. Bagamat ang enerhiya ng buhay ay nailipat na, siya ay banayad na sumisipsip ng isang bahagi upang palakasin ang kanyang sarili, kaya ang malakas na epekto ng enerhiya ay naging dahilan din na si Tangwulan mismo ay humarap sa isang problema, iyon ay, ang Golden Dragon King Seal sa kanyang katawan ay nagsimulang kumalas. Nang masira ang title Daoluo, nasira ang ika-13 layer ng selyo ng Golden Dragon King. Pagkatapos noon, naging maingat si Tangwulan sa kanyang paglilinang, at ang kanyang lakas ay patuloy na napabuti, kasama na ang kanyang enerhiya sa buhay, ngunit hindi siya tumuloy. Pindutin ang selyo. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Ang enerhiya ng buhay na bumuhos sa isang iglap ay napakalaki na kaya lamang makontrol ni Tangwulan ang paglunok at pagbabago ng Golden Dragon Spear, ngunit hindi makontrol ang malaking enerhiya ng buhay na bumuhos sa kanyang katawan upang maiwasan ang Golden Dragon King. Selyo. Ang selyo ay matako. Ito mismo ay sumusubok na sumipsap ng sariling enerhiya ni Tangwulan sa lahat ng oras upang gisingin ang kapangyarihan ng Golden Dragon King na masira ang selyo. Karaniwang ihihiwalay ito ni Tangwulan ng mag-isa. Bagamat imposibleng ganap na limitahan ito, napakalaki rin ito. Maaaring pabagalin ng antas ang oras ng pagbagsak ng seal. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang oras para gawin ito. Sa sobrang lakas ng buhay, hindi niya inaasahan na sasamantalahin ng Golden Dragon King Seal ang pagkakataon na gumawa ng gulo. Ang pang-14 na selyo ay umabot sa isang tiyak na antas halos kaagad. Matapos lumampas sa 10 layer ang selyo ng Golden Dragon King, ang bawat breakthrough ay magkakaroon ng malakas na epekto. Kahit na ang lakas ni Tangwulan ay maaaring mapabuti pagkatapos ng pambihirang tagumpay, ngunit sa proseso ng pagsipsip ng isang masamang lakas, maaaring siya iyon. Munting buhay. Pero ngayon wala na siyang magawa. Makagambala sa paglamon ng enerhiya ng buhay dito. Ang ganitong once in a lifetime na pagkakataon ay mahirap makuha. Malinaw niyang naramdaman kung gaano ang pananabik ng binhi ng buhay sa Sea God Lake para sa masaganang enerhiya ng buhay na ito. Ang enerhiya ng buhay mula sa Demon Plane mismo ay hindi kabilang sa Daoluo Continent. Para sa kadahilanang ito, kung ang lahat ng enerhiya ng buhay na ito ay matutunaw at masipsip, ito ang magiging pinakamalaking suplemento sa binhi ng buhay sa Daoluo Continent Plane. Tulad ng Abyssal Plane at Demon Plane na sinusubukang lunukan ang life energy ng Daoluo Continent, ang Daoluo Continent ay maaari ding lunukan ang kanilang life energy para palakasin ang sarili at ang buong eroplano.
Sa makatuwid, alam ni Tang Wulan na ang kanyang ika-14 na selyo ay malamang na hindi ito magagawang magpatuloy ng ganito, at siya ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagsipsip at pagbabago. Masyadong kailangan ng binhi ng buhay ang mga enerhiyang ito ng buhay. Para masuportahan ang binhi ng buhay, wala na siyang pakialam sa ibang bagay. Boom! Muling nagbangga ang kamao ni Erming at ang Dark Magic Sword ng demonyong haring si Alba. Ang matinding apoy ng mahika ay kumulo sa lahat ng direksyon, at ang nakapalibot na espasyo ay marahas na nasira. Biglang nanginig ang malaking katawan ni Alba, na nagmula sa shockwave ng kamao ng Titan God. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi rin komportable si Erming. Ang madilim na enerhiya na nakakabit sa Dark Demon Sword ay napakayaman, puno ng kaagnasan at pagtagus, na naging sanhi ng paglabas ng kanyang katawan ng serye ng madilim na aura. Ang dalawang panig ay pansamantalang naghiwalay, at ang mga pakpak ng apoy sa likod ng Alba ay biglang bumukas, at isang pinto ng apoy ang lumitaw sa likuran niya, at ang malaking katawan ay mabilis na sumanib sa pintuan ng apoy. Alam na alam ng Demon King na hindi na niya kayang magpatuloy ng ganito. Masyadong malakas ang pagtanggi sa eroplano, at naramdaman na niya na apektado siya. Dapat kang umalis dito sa lalong madaling panahon, kung hindi, ito ay magiging mas at mas mahirap. Hindi si Erming ang talagang natakot sa kanya. Bagamat malakas si Erming, kakayanin niya ito, at walang magiging problema pansamantala. Si Tang Wulan at ang kanyang ginintuang dragon na sibat na nakabitin sa hangin ay nagparamdam sa kanya ng takot. Pagkatapos ng lahat, si Alba ay ang Demon King. Siyempre, malinaw niyang nararamdaman na ang enerhiya ng buhay ng Demon Legion ay nilalamon ng kabaliwan. Nasuspine sa kalagitnaan ng hangin, maaari pa ring lumunok si Tang Wulan sa ilalim ng napakalakas na enerhiya ng buhay, at mayroon ding isang malakas na pakiramdam na angkop sa buong mundo. Walang pag-aalinlangan na ito ay isang pinagpala ng eroplano, o na ito ay isang pag-iral tulad ng isang messenger ng eroplano, kapag pinalaya niya ang kanyang mga kamay, marahil siya ay maging target ng paglunok. Sa makatuwid, pinili ni Alba na tumakas ng halos walang pag-aalinlangan. Kung hindi siya tatakbo, natatakot ako na hindi siya makakatakas. Gusto mong pumunta. Ngumisi si Erming, sumigaw si Yang Tian, sa likod niya, isang malaking multo ang agad na naaninag. Ito ay tila isang masukal na kagubatan, malago at puno ng buhay, at ang kanyang pagsabog ng mga sigaw ay tila gumising sa buong kagubatan, at hindi mabilang na mga dagandong ang sumunod, na nakakabingi. Naramdaman na lamang ni Alba na ang nakakatakot na presyon ay nagmula sa lahat ng direksyon sa isang iglap, at siya, na nakatakas na sa kalawakan, ay talagang napisil ng bigla. 10,000 hayop. Bilang isang henerasyon ng mga halimaw na hari, ang espiritual na kaharian ng Titan Great Ape. Ang pagbibigay pansin sa kanya bukas ng umaga, paano niya ito hinayaang tumakas ng ganito? Isang demonyong hari sa limitasyon ng antas ng Daoluo ang tumakas, at hindi niya alam kung anong uri ng buhay ang ay dudulot nito. Ang lahat ng mga layout para sa araw na ito ay binalak kasing aga ng Mingdo. Ang pagtambang sa mga nakapirming shell na ginagabayan ng kaluluwa ay ang buong suporta ng Tang Sect. Ang plano ay lubos na masinsinan, at ito ay kinakailangan upang matiyak na walang demonyo ang pinakawalan. Si Alba, na napisil, ay naging galit, at ang mga pakpak ng apoy ay nagpaputok ng libu-libong apoy mula sa likuran, na naging mga lilang itim na bulan ng apoy, at dumiretso sa Erming. Tumawa si Erming at biglang tumalon. Ang mga apoy na meteor ay natural na humabol sa kanyang katawan at lumipad, ngunit hindi niya naisip na siya ay dumaong sa isang iglap, at ang gravity ay agad na nagdulot ng isang pagbabago sa lupa, na parabang isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang lumitaw sa lupa, at lahat ng mga apoy na meteor na iyon ay pinilit na hila sa lupa, isang serye ng malalaking dagandong ang sumabog. Ang dalawang malalaking figure ay sumugod muli sa isa't isa, at muling nagtama sa isa't isa. Sa kabilang panig, ang labanan sa pagitan ng siyam na dakilang demonyo at Yuan Ensen at ang kanyang anak ay umabot na rin sa isang mabangis na estado. Patuloy na pinasabog ni Yuan Enzen ang isang pares ng kamay na bakal. Isa na siyang powerhouse sa quasi-god level, na nagbibigay inspirasyon sa kapangyarihan ng batas ng eroplano. Sa bawat putok ng kamao, isang anino ng bundok ang lumilitaw sa langit, na bumababa mula sa langit, na pinipigilan ang madla. Ang gravity ng madla ay hindi bababa sa 10 beses na mas mataas kaysa sa normal. Mahirap tumakas sa pamamagitan ng pagsuso sa malalaking demonyong ito. Ito ang unang labanan ni Yuan Enzen matapos siyang ma-promote bilang quasi-god. Ang patriarch ng pamilyang Titan Great Ape ay nagpakita ng napakatandang lakas sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga galaw ay mukhang hindi kasiya siya, ngunit sila ay puno ng kapangyarihan. Halos sugpuin niya ang siyam na malalaking demonyo gamit ang sarili niyang kapangyarihan at hindi man lang makatakas. Nakipagtulungan si Yuan N. Tiandang sa kanyang ama mula sa gilid, na siya ring Titan Divine Fist, at nang siya ay sumabog, siya ay naging mas baliw. Kinasusuklaman niya ang mga demonyong ito. Kung hindi dahil sa hitsura ng eroplano ng demonyo, kung gaano katugma at kasaya ang kanyang orihinal na pamilya. Sa loob ng mahigit 10 taon, nalubog siya sa kalungkutan, sakit at nostalgia para sa kanyang asawa.
Sa oras na ito, ang kaaway ang nakilala, labis na naninibugho. Kahit na siya ay na-promote pa lamang sa limit daw luo, sumabog pa siya ng may lakas na malapit sa antas ng isang demigod nang hindi nagtitipid ng anumang pagsisikap. Nagwawalis tulad ng isang higanteng martilyo. Ang siyam na malalaking demonyo ay nakaayos sa isang tuwid na linya, at lahat sila ay may mahabang buntot. Sa oras na ito, ang buntot ng bawat dakilang diablo ay nakakabit sa baywang ng isa pang dakilang diablo, na bumubuo ng isang bono sa isa't isa. Ang kanilang mga buntot ay tila mayroon ito ay may napaka-espesyal na tungkulin. Kahit sinong umatake nina Yuanen Zenshin at Yuanen Tiandang, sino man ang kayang sumipsip ng kapangyarihan ng iba pang mga dakilang demonyo at gawing puwersahang paglaban, ang conversion ng enerhiya ay napakabilis, at ito ay parang daliri. Ang siyam na malalaking demonyo ay tila isang katawan, at dahil sa pamamaraang ito ng pakikipaglaban na halos hindi nila malabanan ang galit na pag-atake ng mag-ama ni Yuan Ensen. Sa ilalim ng kanilang mga paa, isang malaking lilang itim na liwanag na pattern ay namumuo sa isang lilang itim na hugis dragon, ngunit hindi ito katulad ng mga dragon sa kontinente ng Daoluo. Mas mukha silang ahas, siyam na pangalan. Ang malaking demonyo ay ang siyam na ulo ng kakaibang ahas na ito. Ang pagbuo ng porma sayon ay lubhang kakaiba, sumulong at umatras ng magkasama, tulad ng isang katawan. Umungol si Yuan and Tiandang, ang kanyang katawan na parang shooting star, na napapalibutan ng malakas na dilaw na liwanag, ay biglang bumagsak patungo sa core position ng kalaban. Mabilis na napaatras ang siyam na malalaking demonyo. Bagaman hindi sila komportable sa ilalim ng impluwensya ng gravity, sila ay napaka-coordinated. Para itong halimaw na may siyam na ulo na mabilis na lumiit. Pagkatapos ay sabay-sabay na sumigaw ang siyam na malalaking demonyo, at naputol ang maitim na magic sword sa kanilang mga kamay. Nang ang lilang at itim na sinag ng liwanag ay magkaugnay sa hangin, ito ay naging isang mabagsik na ulo ng ahas, na nilamon ito patungo sa Yuan and Tiandang. Boom! Sabay-sabay na niyugyug ng siyam na malalaking demonyo ang kanilang buong katawan, at ang lilang itim na daloy ng hangin ay bumulwak palabas. Agad na naging malapot ang hangin. Kasama nila, lumipat sila sa gilid at sinalubong ang pag-atake ni Yuan and Zenshin. Sinabog ni Yuan and Tiandang ang isang malaking hukay sa lupa, ang kanyang paghinga ay medyo maikli, at ang ubod ng kaluluwa sa kanyang katawan ay nagkontrata, muling sinisipsip ang enerhiya ng langit at lupa sa hangin. Ngunit sa sandaling ito, may bahagyang panghihina sa aking isipan. Sobrang pagkonsumo ng enerhiya sa pag-iisip. Natigilan sandali si Yuan and Tian, at biglang napagtanto na ang kanyang nakaraang serye ng mga paglaganap ay medyo masyadong mabilis, kaya't ang labis na paglaganap ay nagdulot ng mga problema sa estado. Kung tutusin, kakapasok lang niya sa extreme Daoluo level, at ang kanyang kaharian ay hindi pa ganap na nagpapatatag. Kanina lang siya desperadong lumaban, pero bigo siyang pumatay ng isang malaking demonyo, na apektuhan ang kanyang mentality. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang kanyang kalooban. Nang siya ay kukuha ng isa pang shot, biglang nagningning ang mga mata niya. Kinamayan ni Yuanen ang kalangitan, at hindi mabilang na malalaking dilaw na bulalakaw ang na-project sa kalangitan kaagad, at nahulog ang higanteng bato ng Titan. Ang ikawalong kasanayan sa kaluluwa. Ginamit sa kanyang mga kamay sa maladyos na antas, ang lakas ng suntok na ito ay hindi mas mababa sa ikasyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell. Ang siyam na malalaking demonyo ay mabilis na lumiit ng magkasama, tulad ng isang hydra na nabaluktot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nailabas ang Titan Stonefall, at ang nakaraang suntok ay nagdulot sa kanila ng maraming problema. Sa pagkakataong ito ang siyam na malalaking demonyo ay ganap na nagtatanggol, at ang kanilang porma sayon ay naging mas mahigpit kaysa dati. Ang siyam na tao ay ganap na natipon upang bumuo ng isang singsing na ang kanilang mga buntot ay konektado sa isa't isa. Gamit ang Dark Magic Sword sa kanyang kamay na nakaturo sa langit, ang liwanag na pattern ng Hydra sa lupa ay talagang naging isang malaking Hydra na nakaproject sa hangin. Ang buong katawan ng Hydra ay nagpapalabas ng isang malakas na aura, at ang bibig ay nagpapalabas ng madilim na enerhiya. Bumubuo ng ulan ng liwanag, lumalaban sa pag-atake ni Yuan and Zenshin. Nakita ni Yuan and Tiandang ang eksenang ito, sa harap ng Titan Giant Rockfall, hindi siya ng ahas na lumapit. Isa itong maladyos na pag-atake ng terorista. Sa proseso ngayon lang sa panahon ng pambobomba ng mga nakapirming naka-install na soul-guided shell at sa Ultimate Daoluo level battle, ang mga nakapalibot na burol ay pinatag. Ang mapangwasak na dagandong ay sumabog, at ang lila itim at dilaw na sinag ng liwanag ay bumuo ng isang malaking sumabog na enerhiya. Sa ilang sandali, ang nakapalibot na hangin ay puno ng nakakatakot na elemental na bagyo. Kung naririto ang mga ordinaryong tao, sa isang iglap ay dudurugin sila ng mga elemental na bagyong ito. Si Yuan and Zenshin ay nakatayo pa rin sa lugar, huminga, sumisipsip ng enerhiya ng langit at lupa sa hangin tulad ng isang balyena na lumulunok, habang ang siyam na malalaking demonyo sa kabilang panig ay ibinaon ang kanilang mga paa sa lupa, at ang kanilang mga kaliskis ay malabo. Ang nasabing banggaan ay isang malaking pagkonsumo para sa magkabilang panig. At sa sandaling ito, isang walang laman na figure ang tahimik na lumitaw sa ilalim ng siyam na malalaking demonyo.
Ang taas ng malalaking demonyong ito ay higit sa 10 metro, at sa estado ng pakikipaglaban, lumawak sila hanggang 15 metro. Ang figure na wala pang 2 metro ay masyadong maliit para sa kanila. Sa oras na ito, ang mga malalaking demonyo ay nahihilo at nasisilaw sa pambobomba ng Titan Boulder Meteorite, at ang atensyon nila ay lahat kay Yuan and Tiandang, na tumalon lang mula sa malaking hukay sa kabilang panig. Hindi nila napansin, at hindi nila alam sa kanilang paanan. Kailan lumitaw ang isang illusory figure? Ang figure na ito ay isang bahagyang ilusyon lamang, at ito ay kumikislap sa hangin na parang kidlat. Isang dobleng kulay na liwanag ng ginto at pilak ang lumitaw sa sandaling ito. Lumitaw ito sa gitna ng pabilog na pormasayon ng labanan na binubuo ng 9 na malalaking demonyo, na sumabay sa mga buntot ng 2 malalaking demonyo. Halos maramdaman ng 9 na dakilang demonyo ang paglabas ng enerhiya sa parehong oras, at ang madilim na enerhiya na orihinal na pareho ay naputol. At sa sandaling ito, bumaba si Yuan Enchen. Sabay-sabay na pumutok ang magkabilang kamao, at ang ika-9 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nagliliwanag. Mga Titan, basagi ng langit. Ang matindi hanggang sa matinding dilaw na liwanag ay naging transparent sa isang iglap, naging 2 nakakatakot na light ball na puno ng angular texture. Texture na may sukdulang lakas, at sabay na natagpuan ang malaking diablo sa magkabilang panig. Sa pagharap sa isang desperadong pag-atake mula sa isang extreme Daoluo, ang malalaking demonyo ay walang oras upang alamin kung ano ang nangyari sa kanila, kaya maaari lamang nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa buong lakas sa unang pagkakataon at subukang labanan ang pag-atake na ito. Gayunpaman, ang nadiskonektang koneksyon ay hindi may pagpapatuloy ng mabilis sa sandaling ito. Nang dumating ang nakakatakot na ball ang liwanag, na parang elemento ng lupa, ay naging brilyante, nalaman lamang nila na hindi nila ito malabanan sa unang pagdikit. Boom! Ang 9 na malalaking demonyo ay nahahati sa 2 grupo, 4 sa isang tabi at 5 sa kabilang panig. Halos sabay silang binomba. Si Yuan and Tiandang, na gumawa ng desperadong pag-atake na ito, ay namutla din, nanginginig ang kanyang katawan, at napaupo sa lupa. Ang kakayahan ng demonyo na lumaban ay napakalakas, at ang suntok na ito ay hindi nakamamatay sa kanila. Mukhang nasugatan ang magkabilang panig. Gayunpaman, ang magkasanib na pormasayo ng labanan na palaging pinagkakatiwalaan ng mga dakilang demonyong ito ay nasira. 2 higanteng kamay na may diameter na 100 metro ang sabay na bumaba mula sa langit, magkahiwalay na nagwawalis, at sinampal ang malalaking demonyo sa magkabilang panig hanggang sa mas malalayong lugar. Tinadyakan ni Yuan and Zenshen ang lupa gamit ang kanyang kanang paa, at ang gravity ay agad na tumaas sa 100 beses. Pagkakataon upang kumonekta ng magkasama. Ang hawak ni Titan. 2 higanteng kamay na 100 metro ang nakadikit sa hangin, at ang bawat higanteng kamay ay may transparent na higanteng martilyo, na isa ring Titan na bumabagsak sa kalangitan, at ang epekto mula sa mga kamay ni Yuan and Zenshen ay higit pa kaysa kay Yuanan. Bumagsak ang langit. Ang demonyong haring si Alba ay binibigyang pansin ang mga manunood, at hindi niya maiwasang mabalisa kapag nakikita niya ang eksenang ito. Nakaramdam siya ng pagkabalisa na ang iba pang hukbo ng demonyo ay nawasak, ngunit lahat sila ay maaaring muling i-recruit pagkatapos bumalik. Gayunpaman, ang 9 na dakilang demonyong ito ang kanyang pinagmulan. Sa isang kahulugan, ito ay bahagi niya. Walang ganoong bagay bilang panganganak sa Demon Plane, at ang kanilang pamana ay tungkol sa dibisyon. Kapag ang isang malakas na tao ay piniling humiwalay, siya ay mahahati sa 2 individual, ang isa na mas mahina kaysa sa nauna, pagkatapos ay muling paglilinang, lumaki muli, at pagkatapos ay nahati muli. Siyempre, maraming mga mahigpit na kondisyon para sa paghahati ng demonyo, tulad ng sapat na enerhiya sa buhay, sa sandaling hatiin ang pagsasanay sa paglilinang, at iba pa. Ito ang paraan ng pamana ng Demon Plane. Ang 9 na dakilang demonyo na sumunod sa demonyong haring si Alba ay lahat ay humiwalay sa kanya. Sa antas ng Alba, nakatayo siya sa tuktok ng Demon Plane. Ang kanyang paraan ng paghahati ay ganap na naiiba mula sa karaniwang mga demonyo. Pinipili lamang niyang hatiin kapag nalinang niya sa tuktok ng Demon Plane at nahati sa isang maliit na grupo. Bahagi ng kapangyarihan, na bumubuo ng isang pinakatapat na malaking diablo. Dahil sa tuktok ng eroplano, siya mismo ay hindi na makapagpatuloy sa pag-akyat, kaya niya ito ginawa. At matagal bago marating muli ang tuktok. Ang kapangyarihan ng eroplano ng demonyo ay limitado, at ang kapangyarihan ng eroplano ay mas mababa kaysa sa kapangyarihan ng kontinente ng Daoluo. Kaya naman, para kay Alba, aabutin ng halos daan-daang taon para paghiwalayin ang isang malaking demonyong tulad nito sa harap niya. Ang 9 na dakilang demonyong ito ay masasabing pangunahing kapangyarihan niya. Kahit na ang kanyang kasalukuyang katawan ay tumatanda sa isang tiyak na antas at hindi maaaring magpatuloy sa paghahati, maaari pa niyang piliin na magmana ng kapangyarihan at muling hubugin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng isang dakilang demonyo. Sa makatuwid, kung ang 9 na malalaking demonyong ito ay nasa eroplano ng Diablo, halos katumbas sila ng kanyang 9 na buhay. Nang makitang hindi siya kayang labanan ng malalaking demonyong ito, paanong hindi siya nagmamadali?
Maaari niyang muling i-recruit ang lahat ng iba pang mga demonyo kung sila ay mamatay, ngunit kung ang isa sa malaking demonyo ay mamatay, para sa kanya, ito ay parang pagkawalan ng buhay. Ho 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 ho. Si Alba ay nagpakawala ng isang nanginginig na dagandong sa kalangitan, at ang mga pattern ng liwanag ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang mga pattern ng liwanag ay nabaliw. Sa loob ng radius na 10,000 metro, isang nakakatakot na madilim na bagyo ang biglang gamulong ng marahas. Upang ang buong espasyo ay nasira. Essential power, papatayin siya ng lalaking ito. Sigaw ni Erming, naging solemn na ang mga mata niya. Ang isang parang Diyos level na pag-iral ay talagang isang napaka-nakakatakot na bagay kung ito ay gumagana ng husto. Ang mga madilim na bagyong ito ay natural na bumabalot sa siyam na malalaking demonyo na natigilan, at agad na naging maitim na tanikala upang hilahin sila, sinusubukang hilahin sila pabalik sa kanya. Dumating na sa oras na ito ang nanginginig na Titan Skybreak ni Yuanan, bagamat ang maitim na bagyo ay lumaban hanggat maaari, ginamit ni Alba ang koneksyon ng madilim na bagyo para ipasok ang sarili niyang kapangyarihan sa siyam na malalaking demonyo, sa harap ng nakakatakot na Titan Skybreak, hindi pa rin nakatiis ang malalaking demonyong ito. Sa kanila, 6 na malalaking demonyo ang direktang binasag sa lupa, at ang kanilang mga katawan ay nagkapira-piraso sa maraming lugar, at ang mga sungay ng ulo ng 3 malalaking demonyo ay nabali. Para sa Diablo, ang sungay ang pinagmumulan ng kapangyarihan, at ang naputol na sungay ay katumbas ng pagkawala ng kalahati ng kanyang buhay. Ngunit kung tutusin, pilit na hinayla ni Alba pabalik sa kanya ang katawan ng siyam na dakilang demonyo. Sa ilalim ng napapanahong proteksyon ng kanyang madilim na bagyo, kahit na 6 na malalaking demonyo ang malubhang nasugatan, wala sa kanila ang namatay pagkatapos ng lahat. Bumangon. Bumagsak na kapangyarihan. Wasakin ang bagyo. Sa madilim na bagyo, agad na lumitaw ang siyam na malalaking buhawi, at ang demonyong haring si Alba ay marahas na nag-spray ng isang purple na ambon ng dugo, ang ambon ng dugo ay sumanib sa bagyo ng pagkawasak, at ang lahat sa paligid ay biglang naging kadiliman. Ang presensya. At sa sandaling ito, isang maliit na lilagintong liwanag ang biglang lumitaw ng tahimik sa isang punto ng bagyo ng pagkawasak. Lumitaw din doon ang isang figure na tila tuluyan ng nakalimutan noon, hindi ba si Yuanan Yahui? Sa oras na ito, mukha rin siyang malaking demonyo, na natatakpan ng mga kaliskis na kulay ubi ginto, at ang Destruction Storm ay hindi makakalaban sa parehong uri. Sa oras na ito, uhaw sa dugo at malamig lamang ang kanyang mga mata. Ang katawan ay nagpapalabas ng isang malakas na lilang gintong liwanag, na tumuturo sa isang lokasyon. Oo, hindi siya kontrolado ng sarili niyang dugong demonyo, hindi kailanman. Nang umabot sa title Daoluo level ang kanyang cultivation at nagising ang bloodline ng demonyo, natural na nagising din ang mga binhing iniwan ni Erming sa kanyang katawan. Iyon ang ikatlong patak ng dugo ni Erming, matalinong itinago ang kanyang hininga sa dagat ng espiritu ni Yuanan Yahui, pinuprotektahan ang kanyang katalinuhan sa kritikal na sandali, ngunit upang hindi matigilan ang ahas, hindi niya tinanggihan ang distansya na dinala ng dugo ng Diablo. Remote control. Ang lahat ng sumusunod ay likas na nakaayos noon pa man, sa tiwangwang na lugar na ito, na nagbubukas ng pinto ng Diablo. Si Yuanan Yahui ay ginantimpalaan din ng purong dugo ng Demon King. Sa katunayan, ang kapangyarihan nila ng kanyang ina ay nagmula sa paghihiwalay ni Alba. Ang nahati na enerhiya ng demonyo ay bumuo ng isang binhi, na sinira ni Alba at ipinadala sa Daoluo Continent. Ang demonyong hari na nabuhay nang hindi alam kung gaano katagal ang kanyang inaasam-asam ay ang pag-ugat at pagsibol ng binhing ito, dahil alam na alam niyang walang saysay ang patuloy na pananatili sa eroplano ng Diablo. Kung gusto mong malagpasan ang limitasyon at maabot ang antas ng Diyos, dapat kang tumahak sa ibang landas, tulad ng mga extreme Daoluo sa kontinente ng Daoluo na sinusubukan ding makapasok sa iba't ibang paraan. Ganon din sa kanya. Kaya naman, nang pakawalan ni Yuanan Yahui ang Fallen Angel Martial Soul, para siyang bahagi ng Alba at hindi niya tatanggihan. Ang pangunahing papel ay sa sandaling ito. Siyempre, ang pagpapakawalan ng demonyong hari sa orihinal na kapangyarihan ay hindi lamang para protektahan ang malalaking demonyo, ngunit higit sa lahat, kailangan niyang tumakas sa lahat ng paraan. Sa kontinente ng Daoluo, hanggat maaari siyang makatakas, magkakaroon siya ng pagkakataong mabawi ang kanyang sariling enerhiya sa buhay sa pamamagitan ng paglamon sa ibang mga nilalang, at kahit na muling buksan ang tarangkahan ng Diablo. Nakakalungkot na nakalimutan na niya ang binhing nagdala ng sarili sa eroplanong ito. Ang pinakamahalagang tungkulin ng binhing ito sa sandaling ito ay ituro ang kanyang posisyon para sa mga nagbabanta sa kanyang buhay. Dahil sa parehong bloodline, kahit ang lakas ni Alba, sa mga oras na ito, hindi niya napansin na may gumagabay na ilaw sa gilid niya. Sa kawalan, biglang bumukas ang isang pinto ng liwanag sa tabi ng lilang ginto ng walang babala, isang malaking cyan claw ang biglang lumabas mula sa pintuan ng liwanag, at hamampot sa malaking bagyo ng pagkawasak. Ang mapangwasak na mga bagyo ay nagkawatak-watek at ang mga kuko ay bumagsak sa hangin. Ang demonyong haring si Alba ay sumigaw, at ang lahat ng mga bagyo ng pagkawasak ay naputol halos kaagad. Tatlong grupo ng nakakatakot na spiral energy din ang dumagsa mula sa tatlong direksyon, pareho silang Titan Divine Fist, at higit pa sa mga teroristang pag-atake ng Extreme Daoluo. Ang malaking mapanirang enerhiya ay nalampasan pa ang kapangyarihan ng nakaraang metal na bagyo.
Para sa isang oras, ang buong mundo ay tila nawasak sa isang dagandong, ang uri ng aura na Samire sa mundo, kahit na ito ay isang lungsod na daan-daang milya ang layo. Ang lahat ay nanginginig tungkol dito, tulad ng isang lindol. Kaagad bago ang pagbubukas ng Big Bang, ang Saiyan Giant Claw na tumawid sa bagyo ng pagkawasak ay hinawakan ng Purple Gold figure bilang isang beacon, at dinala siya sa maliwanag na gate, na wala nang walang bakas. Ang siyam na dakilang demonyo na natamaan ng husto noon ay naging mga pira-piraso sa nakakatakot na pagsabog halos kaagad. Ito ang buong pag-atake ng tatlong Extreme Daoluo. Isang opens iba ng terorista na walang pinaghirapan. Ang demonyong haring si Alba ay hindi kayang alagaan ang kanyang sarili, lalo pa ang ibang mga bagay. Ang kanyang orihinal na kapangyarihan ay direktang napunit sa isang malaking butas sa harap ng asol at asol na mga kuko, at lumabas, na parang nasira ang depensa sa isang iglap. Hindi niya inaasahan na bukod sa tatlong powerhouse ng limitasyon sa antas ng Daoluo, mayroon talagang pang-apat na powerhouse, at ang nakakatakot na powerhouse na biglang bumaril ay malamang na nasa itaas niya. Ang kuko na iyon ay masasabing isang Lord Grabang, na pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Isang malaking hukay na may diameter na higit sa 500 metro at lalim na 200 metro ang lumitaw sa lupa, isang malaking hukay na puno ng pagkawasak. Ang nakapalibot na bagyo ng enerhiya ay Jinutay-Gute ang espasyo, na nagdulot ng malaki at malalaking bitek sa espasyo na lumitaw sa paligid ng buong higanteng hukay. Mabilis na umatras ang mga angkan ng pamilyang Titan Great Ape bago sumiklab ang huling suntok. Ang ilang natitirang mga demonyong nilalang ay nag-iisip na maaari silang magkaroon ng pagkakataon na huminga, ngunit sa susunod na sandali, sila ay ganap na napunit. Sa gitna ng malaking hukay, ang Demon King na si Alba, na ang buong katawan ay nababalot ng isang purple black mask, ay nanghihina. Ang kanyang kanang braso at ang Dark Sword ay ganap na nawala, at ang orihinal na pares ng napakarilag na mga pakpak ng apoy ay nawala. Bakas, higit sa 60% ng mga kaliskis na sumasaklaw sa buong katawan ay nabasag, at ang purple golden na likido ay lumabas mula sa buong katawan, at ang hininga ay mahina na sa sukdulan. Lahat ng siyam na dakilang demonyo ay napatay sa labanan, at maging ang kanilang mga buto ay nawala. Ang mayamang buhay na enerhiya na ginawa nila ay nagtitipon sa hangin, na nagdudugtong sa katawan ni Tang Wulan. Hindi, imposible. Ako ang dakilang hari ng demonyong si Alba. Paano posibleng mamatay dito ng ganito? Paano ito naging posible? Sa pilitang tao, nakalkula mo ang Alba, sampain mo ito, sampain lahat. Puno ng malamig na liwanag ang mga mata ni Yuan Zenshin. Alba, 10 taon na ang nakararaan, ang iyong demonyong eroplano ay nagbukas ng channel upang kumonekta sa ating tinubuang bayan at patayin ang aking mga tao. Nakalimutan mo ba? Noong panahong iyon, ako ang aking manugang, ang aking pamilya, ay namatay sa mga kamay ng inyong mga demonyo. Ngayon ang oras ng paghihiganti, oras na para bayaran ninyo ang halaga. Ang hari ng demonyo na dumanas ng matinding pinsala ay wala ng pagkakataong makatakas, at sa ilalim ng pagsupil ng tatlong matinding kapangyarihan ng Daoluo, napigilan siya ng batas ng eroplano, at wala na siyang pagkakataong makatakas. 10 taon na ang nakakaraan. Hindi pa napunta si Alba sa mundo ng mga tao na ito. Si Wuju ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Sinabi niya na napunta siya sa mundo ng mga tao, ngunit ang mga tao ay higit pa sa inaakala. Malakas, iniisip niya na tanging ang dakilang Alba na namumuno sa hukbo ng demonyo ang maaaring tunay na samekop sa mundong ito. Asshole, dapat ay may kakayahan siyang manghula, hindi dapat siya ang pumatay sa lahat ng ito, hindi sa akin ang premonition. Ang hari ng demonyo ay naging hysterical halos kaagad, at ang kanyang mga salita ay nagpatigil kay Yuan Zhen at mag-ama, hindi ba? Hindi ba siya ang umatake dito? Sa pagbabalik tanaw, tila iba talaga sa huling pagkakataon ng demonyong dumating sa pagkakataong ito. Kabilang sa demonyong dumating noong huling pagkakataon, ang pinakamakapangyarihang pangunahing puwersa ay ang asong may 3 ulo, ngunit sa pagkakataong ito ang pangunahing puwersa ay ang malaking demonyo. Parang medyo iba. Ito. Ang naglalagablab na apoy sa mga mata ni Alba, puno ng galit at hinaing, ano ba ito? Nandito siya para makakuha ng mga benepisyo. Nandito siya para kainin ang enerhiya ng buhay, ngunit naging kapalit siya ng isa pang demonyong hari, si Wu Yao. Ito ay simpleng. Nagtinginan sa isa't isa, tulad ng gustong sabihin ni Yuan Zenshin, ang malamig na boses ni Erming ay tumunog, kahit sino ka man, ang layunin mo sa pagpunta sa Daoluo Continent ay hindi magiging iba sa ibang lalaki. Kayong mga lalaki, ang magdadala lamang ay kamatayan at pagpatay. Ito ay digmaan sa pagitan ng mga lahi. Alba, mamatay ka. Pagkatapos mong mamatay, sampay ng kapwa mo ang kan. Habang nag-uusap, ang ninuno ng pamilyang Titan Great Ape ay nagbagong anyo sa isang malaking dilaw na bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, dumiretso sa malaking bunganga at bumagsak, at ang matinding dagandong ay umalangaw muli sa lupa. Si Alba ay puno ng hindi gustong masakit na mga paghingi, at sa wakas ay nawala sa ilalim ng kapangyarihan ng Titan. Ang lila itim na liwanag ay tumakas at naging hindi mabilang na mga agos ng hangin.
Tila may ibang gustong tumakas, ngunit sa sandaling ito, isang malaking atraksyon ang biglang dumating mula sa langit, isang malamyos at marilag na dagandong ng dragon. Kasabay ng langit na puno ng gintong liwanag na sumisikat. Sa kalangitan, hindi alam ni Tang Wulan kung kailan siya nawala, at pinalitan ng isang malaking gintong dragon. Ang gintong dragon ay higit sa 100 metro ang haba, at ang buong katawan ay naglalabas ng mar-angle na hininga, at ang gintong sibat ng dragon ay nakabitin sa kanyang harapan. Ang siyam na dakilang demonyo at ang enerhiya ng demonyong haring si Alba ay halos agad na hinigop, sinipsip sa kanila, at ibinuhos sa gintong sibat ng dragon. Ang katawan ng malaking gintong dragon ay biglang sumambulat na may nakasisilaw na gintong liwanag, at pagkatapos, isang malakas na pagkabigla ang sumabog mula sa katawan ng gintong dragon. Ang malaking gininto ang dragon ay nagtaas ng ulo at naglabas ng dagandong sa kalangitan, at isang gintong pulang ilaw ang bumungad sa buong katawan, naging ulap ng ambon, na bumabalot sa sarili nito. Ang mag-ama na si Yuan Enshen, na nakahinga lang ng maluwag sa ibaba, ay nagtinginan sa hangin. Labis na silang naguguluhan tungkol sa kakayahan ni Tang Wulan na sumipsip ng enerhiya ng buhay ng Demon Legion, at ang sitwasyon sa oras na ito ay lampas sa kanila. Unawain ang saklaw. Si Erming, na pumatay kay Alba, ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa hangin, namuo ang kanyang mukha. Masyadong matindi ang pagbabago ng pag-iisip ni Tang Wulan, na malinaw na hindi isang normal na sitwasyon. Hindi niya alam kung bakit nangyari ito, ngunit hindi ito dapat maging isang magandang bagay. Gayunpaman, ang kanyang hininga ay puno ng nakakabaliw na lasa, at sa oras na ito, si Erming ay hindi direktang mamagitan. Tang Wulan ay maaari lamang harapin ito ng mag-isa. Sa katunayan, medyo hindi ito kayang hawakan ni Tang Wulan. Napakaraming enerhiya ng buhay ang bumubuhos sa kanyang katawan. Kinailangan niyang gumastos ng maraming enerhiya sa pagsipsip at pagbabago ng enerhiyang ito. Sinamantala ng Golden Dragon King Seal ang pagkakataong makalusot, at hindi na niya ito makontrol. Sa makatuwid, sa isang kritikal na sandali, pinakawalan niya ang espiritong katawan, pinalakas ang kanyang pagtitiis sa estado ng espiritong katawan, sa pagtatangkang makayanan ang epekto. Gayunpaman, ang mga bagay ay malinaw na hindi ganoon ka-simple. Nang ang siyam na dakilang demonyo ay namatay sa labanan at ang enerhiya ng buhay ay dumagsa, ang kanyang 14 na selyo ay hindi na nasuportahan at nabasag. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na tahimik ang lahat sa paligid niya, na para bang pumasok siya sa isang nagyayelong mundo. Isang hindi maipaliwanag na kabaliwan na puno ng hindi maawat na panlasa ang dumagsa at bumuhos sa kanyang espiritual na mundo. Sa sandaling ito, tanging kabaliwan lang ang nasa isip niya, baliw na gustong sirain ang lahat. Ang nakakatakot na kapangyarihan na iyon ay agad na bumaha sa bawat sulok ng kanyang katawan, dahilan upang ang kanyang buong katawan ay hindi sinasadyang magsimulang sumipsip at magbago. Ang katawan ay namamaga sa prosesong ito, at sa sandaling ito, ang demonyong haring si Alba ay pinatay din ni Erming. Ang natitirang kapangyarihan ng kaluluwa nito ay sinubukang tumakas, ngunit hinihigop ng gintong sibat ng dragon at itinurok dito. Sa katawan ni Tang Wulan. Ang enerhiya ng isang maladyos na antas ng demonyong hari ay napakalaki, lalo na't siya ay may mahabang buhay, higit pa sa mga tao sa mga tuntunin ng enerhiya ng buhay mismo. Ang sobrang mayamang enerhiya sa buhay ay direktang isinama ng kapangyarihan ng Golden Dragon King upang masira ang 14 na layer ng seal, na nagiging isang torrent na damaloy sa bawat sulok ng katawan ni Tang Wulan, at sa parehong oras ay naapektuhan ang 15 layer ng seal. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Sa katunayan, pagkatapos ng higit sa 10 layer ng mga seal, ang asensya ng Golden Dragon King ay naglalaman na ng mga orihinal na ideya ng Golden Dragon King mismo. Ang mga ideyang ito ay palaging kinakalkula si Tang Wulan, hanggat may kaunting pagkakataon, susubukan niyang kontrolin ang katawan ni Tang Wulan. Nang iligtas niya ang kanyang adoptive parents, minsang naharap si Tang Wulan sa ganoong sitwasyon. Kung hindi dumating si Guyana sa tamang oras upang tulungan siyang lutisin ang krisis, maaaring kontrolado siya ng Golden Dragon King sa oras na iyon. Pero ngayon sa ganitong sitwasyon, mas matindi ang problemang kinakaharap niya. Ang Golden Dragon King ay hindi lamang may sariling kapangyarihan, ngunit pinapakilos din ang hinihigop na enerhiya ng buhay upang palakasin ang kanyang sarili. Ang Golden Dragon King mismo ay bahagi ng Dragon King, ito ang purong banal na kapangyarihan, na pinigilan ng Diyos na Haring Tangsan, at naging isang 18 layer na selyo. Kung mas maraming enerhiya ang Golden Dragon King na nasa likod ng selyo, mas malaki ito. Sa 14 na antas na ito, mayroon ng lubhang nakakatakot na enerhiya sa loob nito. Ang espiritual na kalooban ni Tang Wulan ay mahirap labanan ang nakakatakot na puwersa sa oras na ito. Ang enerhiya ng buhay ni Alba ay dumating masyadong napapanahon para kay Jinlong Wang Jinghua, tulad ng isang malakas na katawan na na-inject ng sapat na sigla, ito ay mas mahalaga. Ito ay kumikinang na may napakalaking sigla na hindi maisip. Pinuno ng mabangis na hininga ang dagat ng espiritu ni Tang Wulan, at ang nakakatakot na enerhiya ay mabilis na bumalot sa halos bawat sulok ng kanyang katawan, kabilang ang kanyang mood swings, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng ito ay naging walang saysay.
Ang ikalabinlimang layer ng seal ay agad na naging delikado, at kapag ang ikalabinlimang layer ng seal ay nasira, ang asensya ng Golden Dragon King na nagtipon ng dalawang seal ay walang alinlangan na mag-iiwan kay Tangwulan na walang pagkakataon na mabaligtad. Kapag ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng ganap na kontrol, ang Golden Dragon King ay ganap na Magi gising. Sa oras na iyon, oras na para ibahin niya ang katawan ni Tangwulan sa sarili niyang katawan, at isa-isang basagin ang natitirang mga seal. Para sa Daoluo Continent, tiyak na iyon ang pagdating ng isang sakuna. Sa pakiramdam na ang aura ni Tangwulan ay lalong nagiging mali, ang mukha ni Erming ay naging mahirap ding tingnan, ngunit hindi niya alam kung paano tutulungan si Tangwulan. Nakaramdam pa nga ng kaunting takot ang ganoong kalokohang ideya para sa kanya. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang silver light sa itaas ng Tangwulan, at sa sandaling lumitaw ang silver figure, ito ay bumagsak pababa at naging isang malaking silver dragon. Ang pilak na dragon ay natatakpan ng mga hugis itlog na kaliskis. Mas maliit lang ito ng kaunti kaysa sa gintong dragon. Nagmamadali itong pumasok sa pulang dugo na gininto ang liwanag. Ang isang pares ng mga kuko sa harap ay direktang humahawak sa mga kaliskis sa gintong dragon, at sa parehong oras ang katawan ay nababalot ng mahigpit. Ang gusot ng Golden Dragon. Ang masaganang silver halo ay nagtipon ng mga makukulay na sinag ng liwanag sa isa-isa, naging mga tanikala, mahigpit na ikinandado ang malaking katawan ng gintong dragon, na pinipigilan itong magpatuloy sa pag-unlad patungo sa pulang dugo na liwanag. Ang dalawang higanteng dragon ay nagkasalikop sa hangin, at ang halo sa pilak na dragon ay lumakas, at nagsimula itong unti-unting sugpuin ang gintong pulang ilaw na nagmumula sa gintong dragon. Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang dagandong ang biglang lumabas mula sa Golden Dragon, at lahat ng kaliskis ng katawan ng Golden Dragon ay tumayo. Sa isang matinding pag-iling, isang nakakatakot na puwersa ang biglang sumiklab, at ang pilak na dragon ay direktang itinapon. Si Tangwulan ay ganap na hindi na kontrol ang kanyang katawan sa oras na ito, at nabigla siyang makita na ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay dumaloy patungo sa ikalabinlimang selyo sa isang iglap. Noong nakaraan, noong siya ay nasa kabaliwan, si Guya na ang dumating sa tamang oras upang tulungan siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa pagkakataong ito, ang isipan ng Golden Dragon King na nagising muli ay halatang handa, at ang pagsipsip ng enerhiya ng buhay ni Alba ay sobra. Napakalaki nito kaya hindi siya makontrol ng Silver Dragon King na nagkatawang tao si Guyana. Yun lang. Ang napakalaking enerhiya, tulad ng malakas na epekto, ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng kasalukuyang Golden Dragon King Seal. Kapag nataman ng impact, ang agad na nabasag na selyo ay agad na ilalabas ang Golden Dragon King Jinghua sa ikalabinlimang layer ng selyo. Sa oras na iyon, walang makakapigil sa pagbawi ng Golden Dragon King. Sa sobrang kritikal na yugtong ito, biglang huminto ang katawan ng Golden Dragon King. Ang lahat ay tila pa rin sa sandaling ito. Ganap pa rin, ang oras ay bumalik sa sukdulan ng kaharian, at malinaw na hindi ito ang kaharian na maaabot ni Tangwulan ngayon. Isang gintong liwanag ang tumagos mula sa noo ng Golden Dragon King at naging isang figure. Ang figure ay balingkinitan, na may mahabang asul na buhok na umaanod sa kanyang likuran. Ang mga bilog ng gintong halo ay kumalat mula sa kanya, at ang maliwanag na gintong trident ay nasa kanya. Sa paghawak, ang mga bilog ng magaan na arko ay inilabas mula sa trident, at ito ay isang hindi tiyak na bagyo. Ang hindi tiyak na bagyo ay umikot, natrap ang malaking katawan ng Golden Dragon King, at hinaranggan din ang malaking enerhiya sa kanyang katawan. Ginagawa siyang pansamantalang natigil sa pagwawalang kilos. Hindi lang iyon, ang ikalabinlimang layer ng selyo sa katawan ni Tangwulan ay agad na pinalakas, at medyo solid ang pakiramdam nito. Sinamantala ng katawan ng Silver Dragon King ang sitwasyon, at muling hinaras ang malaking katawan ng Golden Dragon King. Nang iangat niya ang kanyang ulo at tingnan ang payat na figure, puno ng pagkabigla ang mga lilang mata. Matalim ang tingin sa kanya ng payat na figure, at may malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. Nakaramdam lang si Guyana ng kirot sa kanyang isipan, at isang espiritual na tatak ang tahimik na nakatatak sa kaibuturan ng kanyang utak. Anuman ang espiritual na imprint na iyon, maaari lamang niyang gawin ang lahat upang pasiglahin ang kanyang sariling hininga upang tulungan si Tangwulan na pigilan ang hininga sa kanyang katawan. Ang figure ng kambal na dragon na mga hari ng ginto at pilak ay nakasalikop at gamulong sa hangin, nahulog sa malayo. Sa lupa. Ang balingkinitang figure ay nasa himpapawid pa rin, ang kanyang tingin ay bumagsak kay Erming, ngumiti sa kanya, tumango bilang pagbati. Sa susunod na sandali, ang gintong trident sa kanyang kamay ay lumipad palabas at lumipad patungo sa Golden Dragon King, mabangis na muling nag-drill sa puso ng mga kilay ni Jin Lungwang. Ngunit ang Golden Dragon King ay tumitigil sa isang iglap, at ang nakatutuwang ideya ay agad na gumuho sa ilalim ng kapangyarihan ng trident. Ang malaking enerhiya sa wakas ay natipon muli, at muli ay ipinadala sa kahabaan ng daluyan ng gintong sibat ng dragon sa malayo. Sa asul na buhok na lumilipad, nakatingin sa ginto at pilak na Dragon King na nakadapa sa lupa, ang malalim na asul na mga mata ng payat na figure ay nagpakita ng malalim na pag-aatubili at nostalgia. Sa susunod na sandali, ang liwanag at anino ay gumuho, naging mga piraso ng liwanag at naglaho. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay naganap sa napakaikling panahon.
Matamlay na ang buong katauhan ni Erming, at walang ideya sina Yuan and Zhenchen at Yuan and Tiandang kung ano ang nangyari. Kaya lang nung kakakuha pa lang nila ng balingkinitang figure at nagpakita, lahat sila ay malinaw na naramdaman na sa harap ng taong iyon, napakaliit nila. Alam mo, nasa tuktok na sila ng mundong ito. Para maramdaman nila iyon, gaano kalakas ang taong iyon. Paninirang puri sa Diyos. Yan ba ang totoong paninirang puri sa Diyos? Ang kaisipang ito ay lumabas lamang sa kanilang isipan, at lahat sila ay nagsama-sama sa pagkabigla. Si Tang Wulan, ang Tang Sect Master, ay talagang binabantayan ng isang Diyos. Napakalinaw din nila tungkol sa kasaysayan ng Daoluo Continent. Naaalala ang hugis ng nakaraang tao at ang kontrol ng ginintuang Trident, sa kanilang mga isipan, isang pangalan ang lumitaw ng nagkataon, gaano man hindi ka panipaniwala, nang lumitaw ang pangalang ito ay ginawa pa rin silang hindi makontrol sa emosyon. Siya talaga. Nandito pa siya, ayos lang, andito pa siya. Medyo incoherent si Erming sa excitement. Hanggang ngayon, ganap na niyang makumpirma ang pagkakakilanlan ni Tang Wulan, at pamilyar na pamilyar siya sa taong iyon. Tanging kapag na-master niya ang si God's Trident, iyon ang tunay na nangungunang artifact, at siya lang ang nakagamit ng Undetermined Storm ng napakalakas. Siya talaga. Isang hindi maipaliwanag na dampi ang pumuno sa aking puso, at ang boses ni Erming ay medyo nabulunan. Bumalik ka kaagad, aking mabuting kapatid, ang tunay na Panginoon ng God Realm, ang Diyos ng Dagat, ang Diyos ng Asura, ang Diyos na hari ng unang henerasyon, si Tang San. Si Tang Wulan ay nasa napakahiwagang kalagayan sa oras na ito. Nararamdaman at nakikita niya ang lahat ng bagay sa labas ng mundo ng malinaw, ngunit wala siyang magawa. Nakikita rin niya ng malinaw ang mga pagbabago sa kanyang katawan, at ang 15 selyo ay ganap na naibalik, mas malakas pa kaysa dati. Ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay lumalakas, at ang dugo ng Golden Dragon King ay hinihigop niya. Ang enerhiya ng buhay mula sa siyam na dakilang mga demonyo at ang hari ng demonyo na si Alba ay naglalabas sa pamamagitan ng gintong sibat ng dragon at ang malayong binhi ng buhay. Kahit nasa proseso ng catharsis, may ilang gintong Dragon King na si Jinghua na pag-aari niya. Magkasama kayo. Ang Silver Dragon King na nakabalot sa kanyang katawan ay nagpapalabas ng isang malakas na kapangyarihan ng batas. Ang elemental na batas ng 7 katangian ay parang isang uri ng banayad na daluyan, na tumutulong sa kanyang katawan na banayad na matiis ang 14 na selyo. Golden Dragon King Jinghua. Sa katunayan, sa patuloy na pagpapanday ng Elemental Thunder, ang pisikal na lakas ni Tang Wulan ay hindi masyadong mahirap na mapaglabanan ang 14 na selyo, at least walang panganib sa kanyang buhay. Ngunit medyo nabigla pa rin siya sa lakas ng enerhiya sa 14 na selyo. Sa proseso ng pag-absorb ng napakaraming Golden Dragon King na si Jinghua noon, maliban sa isang pagkakataon nang sumanib siya kay Guyu, ang antas ng enerhiya ni Guyu ay nagbunga ng malaking lukso sa kapangyarihan ng espiritu. Halos walang pagbubukod, pinabuti lamang ni Golden Dragon King Jinghua ang kanyang pisikal na fitness, pati na rin ang konsentrasyon at lakas ng dugo ng Golden Dragon King. Pero this time parang iba na. Nagulat si Tang Wulan sa pag-anunsyo na kung ito man ang kanyang Dragon Core o Soul Core, mayroong mga pattern ng gintong dragon dito, at maging ang kanyang mga buto, kalamnan, at meridian ay nagbabadya. Lumilitaw ang pattern ng gintong dragon. Ito ay higit pa sa pagpapahusay ng pisikal na fitness. Sa isang kahulugan, ito ay isang pagbabago lamang sa pinagmulan. Naramdaman lang niya kung gaano kalakas ang pinagmulan ng demonyong haring si Alba noon, ngunit ngayon ay nasa kanya na ang pinagmulan ng Golden Dragon King. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang mas ikinagulat niya ay ang kanyang kaluluwang kapangyarihan ay nagsimulang tumaas ng malaki, at ito ay isang napakadalisay na paraan ng pagpapabuti. Sa dagat ng espiritu, ang pangalawang ubod ng kaluluwa na orihinal na nakaambang ay halos nabuo ng mabilis sa ilalim ng pagbubuhos ng enerhiya ng asensya ng Golden Dragon King, naganap na kumukumpleto sa paghubog ng pangalawang kaluluwa. Ang kanyang spirit power cultivation base ay nasa sandaling iyon din, at siya ay sumugod sa 75 antas nang walang anumang hadlang, sa wakas ay naging isang super Daoluo. Ang intensity ng pagbabagong ito ay hindi pa nagagawa. Para bang ang cultivation base ng Soul Master ay nasira hanggang sa 7 singsing na may martial soul real body. Walang alinlangan, pagkatapos masira ang 14 na layer ng Golden Dragon King Seal, magkakaroon din si Tang Wulan ng 7 Golden Dragon King Aura, at, walang alinlangan, ang kakayahan na dulot ng aura na ito sa kanya ay tiyak na malalampasan ang lahat ng nakaraang kakayahan ng Golden Dragon King. Talagang tapos na ang lakas, ngunit hindi na masaya si Tang Wulan ngayon. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakita niya ang kanyang ama. Sinabi ni Tang San sa simula na nag-iwan ito ng 3 espiritual na marka sa kanya at maaaring makatulong sa kanya ng 3 beses. Sa unang pagkakataon, nang umusbong ang dumadagandong na Yan Prison Vine at naligo sa Thunder Sea, lumitaw si Tang San at binantayan ang kanyang anak. At ito ang pangalawang pagkakataon. Nang walang paghahanda ni Tang Wulan, muling nagpakita ang kanyang ama at muling iniligtas siya. Gaano man pagbutihin ang antas ng paglilinang, may isang bagay na hindi mababago, iyon ay, mayroon lamang isang pagkakataon para sa ama na lumitaw sa hinaharap.
Maliban kung mahahanap niya ang God Realm, hindi na niya makikita ang kanyang ama pagkatapos ng huling pagkakataong iyon. Bagamat hindi pa niya talaga nakasama ang kanyang ama, sa loob ng maraming taon, una si Tang, at pagkatapos ay ang espiritual na projection ng kanyang ama, mula sa kanyang ama, nararamdaman niya ang wagas na pagmamahal ng ama sa lahat ng oras. Ang pag-ibig ni ama ay parang bundok, at ang apat na salitang ito ay malalim na nakatatak sa kanyang puso. Ngayon lang niya nakitang malinaw ang tingin sa mga mata ng ama nang paalis na siya. Gusto niyang makasama ang kanyang ama. Kahit ilang salita lang. Gayunpaman, ang lahat ay biglang dumating at natapos ng napakabilis. Wala man lang siyang magawa. Nawala lang ang pangalawang pagkakataon na ito. Para kay Tang Wulan, ang tatlong kaligtasan ng kanyang ama ang kanyang pinakamahalagang bagay, hindi para sa proteksyon ng kanyang ama, ngunit dahil sa oras na ito, nakikita niya ang kanyang ama. Unti-unting nagtagpo ang dobleng kulay na liwanag ng ginto at pilak, at sumunod ang enerhiya sa katawan ni Tang Wulan. Ang malaking Silver Dragon King ay nagsimulang lumayo sa kanya ng tahimik, ang isang pares ng mga paa sa harapan ay napunit ang espasyo, bago umalis, sinulyapan niya ang direksyon ni Erming, at pagkatapos ay bumulusok sa pintuan ng espasyo at nawala. Para sa Titan Great Ape Family, ang labanang ito ay isang kompletong tagumpay. Walang nakatakas sa mga demonyo. Ang demonyong haring si Alba at ang siyam na dakilang demonyo ay bumagsak lahat. Para sa Shrek Academy, malaking pakinabang din ito. Ang binhi ng buhay sa ilalim ng tubig ay naging isang sinaunang puno ng buhay, at ito ay lumaki sa taas na 50 metro sa ilalim ng ibabaw ng tubig. Kaya lang walang nakakita na sa ibabaw ng sinaunang puno ng buhay, maraming balat, may ilang mga bukol na halos kapareho ng kaliskis ng Tang Wulan Golden Dragon King. Ito ay ibinibigay sa iyo bilang mga trepeo. Iniabot ni Yuan and Zenshin ang isang storage soul guide ring kay Tang Wulan. 3 araw na ang lumipas mula nang makipaglaban sa Demon Legion noong araw na iyon. Dahil napakaraming paggalaw noong panahong iyon, umakit ito ng opisyal na pagsisiyasat. Siyempre, walang resulta ang investigasyon. Ang lugar ay napakalayo at malayo sa landas. Nang dumating ang opisyal na mga tao, lahat ng mga bakas ay nalinas na. Ang tanging opisyal na conclusion na mabubuo ay mayroong maraming high-level fixed-mounted soul-guided artillery shell na sumasabog doon. Siyempre, nangangailangan ito ng malalim na pagsisiyasat, ngunit imposibleng imbestigahan ang Titan Great Ape Family. Ang buong plano ay perpekto. Bukod kina Erming, Yuan and Zenshin, Yuan and Tiandang at kanyang anak, mayroon ding Tianqing Bull Python daming na nakatago sa ibang eroplano. Ang lakas ni Daming kaysa kay Erming, ito ang totoong pamatay. Dahil bago pumunta rito, hindi alam ni Tang Wulan at Erming na kaya nilang gumawa ng limitasyong dawluo tulad ng Yuan and Tiandang. Sa pinaka-kritikal na sandali, nataman niya ang demonyong haring si Alba sa isang iglap, at naitatag ang tagumpay. Ang pinagsamang lakas ng pakikipaglaban ng apat na ultimate dawluo ay masyadong malakas, hindi pa banggitin ang mga nangungunang fixed-mounted soul-guided shell mula sa Tang sect. Ang problema ni Yuan and Yahui ay ganap na nalutas, at ang koneksyon sa eroplano ng demonyo ay direktang pinutol ni Daming, at ang kanyang fallen angel bloodline ay talagang nagkaroon ng pangalawang paggising dahil sa pinakamalakas na purple gold bloodline ng demonyo. Si Yuan and Yahui, na nakalusot sa title dawluo level, ay natural na nadagdagan din ang kanyang lakas. Ang tanging problema ay lumitaw kay Tang Wulan, ang ika-14 na layer ng Golden Dragon King Seal ay halos pumatay sa kanya. Sa pagkakataong ito ay napaka-alerto rin niya, ngunit sa sitwasyon noon, wala man lang siyang pagpipilian. Napakahalaga na makapagpadala ng napakaraming enerhiya ng buhay sa binhi ng buhay. Ngayon ay natutunan na niya ang tungkol sa sinaunang puno ng buhay mula sa Shrek Academy. Kahit na ang sinaunang puno ng buhay ay nasa ilalim pa rin ng tubig, habang ito ay lumalaki, ang mayamang buhay na enerhiya na inilalabas nito ay nagsimulang mapabuti ang ekolohikal na kapaligiran ng Poseidon Lake. Sa 3 araw na ito, halos 10% ng radiation ang nawala. NS. Sa bilis na ito, aabutin ng higit sa 1 buwan upang ganap na malutas ang problema sa radiation ng Poseidon Lake nang walang anumang palatandaan ng buhay. Kapag ang Poseidon Lake ay nagsimulang lumitaw bilang isang ecosystem, dapat mayroong higit pa para sa pagbawi ng mga sinaunang puno ng buhay. Malaking benepisyo. Gayunpaman, makikita rin mula dito na ang sinaunang puno ng buhay ay nangangailangan ng mas malaking halaga ng enerhiya ng buhay upang ganap na lumago. Isang hukbo ng demonyo, kasama ang hari ng demonyo at ang siyam na dakilang demonyo, pinahintulutan lamang itong lumaki hanggang 50 metro, at hindi bababa sa higit sa 100 metro bago ito lumabas. Kapag ang sinaunang puno ng buhay ay maaaring tumubo mula sa ibaba ng tubig, maaari itong ituring bilang ang tunay na muling pagkabuhay ng Shrek Academy. Nakakalungkot lang na pagkatapos na lumipas ang Devil Plane sa oras na ito, natatakot ako na hindi na ako mangangahas na salakayin muli ang Dawluo Continent. Napakadaling pinutol ni Daming ang binhi ng Demon Plane sa katawan ni Yuan and Yahui, dahil ang Demon Plane sa kabilang panig ay nagkusa na upang sirain ang lahat ng koneksyon, baka bumalik ang mga tao at patayin sila sa Demon Plane. Ang itim na pigsa sa bibig ni Alba ay halatang hindi madali, kahit na medyo mas utak kaysa sa demonyong haring si Alba. Ano ito?
Nagtataka na tanong ni Tang Wulan. Ang mapanirang kapangyarihan ng mga shell na ginagabayan ng kaluluwa sa labanan sa araw na iyon ay napakahusay, dapat na walang maiwanan. Ngumiti si Yuan Zhenchen at sinabi, alalahanin ang larangan ng digmaan kung saan ang siyam na malalaking demonyo ay nag-ugnay sa isa't isa noong sila ay nakipaglaban sa atin. Ang kanilang inaasahan ay ang koneksyon ng kanilang mga buntot. Kahit nasa huli sa ilalim ng ating malakas na pag-atake, siyam ang malalaking demonyo ay patay na, ngunit ang kanilang mga buntot ay naiwan. Kinumpirma ng mga ninuno na ito ay maituturing na isang espesyal na artifact. Ang bawat buntot ay maaaring mag-ugnay sa bawat isa. Angkop para sa iyo ang 7 Shrek na halimaw na iniwan ng aming pamilya ang 2, at ang 7 iba pa ay ibibigay sa iyo sa pagkakataong ito na may napakaraming mahalagang nakafix na nakaguided na mga shell mula sa iyo, ang karamihan sa mga trepeo ay malinaw na pag-aari mo. May kagalakan sa mga mata ni Tang Wulan, kung gayon, malugod akong tinatanggap, ang bagay na ito ay talagang lubhang kapaki-pakinabang. Ibabalik ko ito sa Tang Sect upang pag-aralan ito, at tingnan kung anong uri ng mga bagay ang maaaring mabuo. Tumawa si Yuan Zhenchen at sinabing, mayroon din akong intensyon na ito, kaya kasama ang dalawa natin. Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pagsasaliksik at pagpapaunlad, natatakot ako na ang Federal Academy of Sciences ay hindi maihahambing sa Tang Sect. Mula nang magpasya siyang ilipat ang kanyang pamilya sa Shrek, mas napalapit si Yuan Zhenchen kay Tang Wulan, lalo na matapos niyang masaksihan ang isang mahimalang sitwasyon noong araw na iyon, lalo niyang naramdaman na ang master ng Tang Sect na ito ay hindi pangkaraniwan. Si Tang Wulan ay hindi lamang malakas sa personal na lakas at potensyal, ngunit higit sa lahat, marami pa ring mga nakatagong bagay sa likod niya, at ang mga pag-iral na ito ay nakakagulat sa kapangyarihan ni Yuan Zhenchen, kung ito ay sa araw na iyon. Ano ang ibig sabihin ng paninirang puri sa tunay na Diyos? Ang mga hangarin ng tao ay walang hanggan, at kung nakamit nila ang mga mala-Diyos, hindi ba nila nais na maging tunay na mga Diyos? Kailangan pa nating maglinis ng ilang araw. Kung may gagawin, maaaring bumalik muna ang Tang Sect Master. Medyo mabagal ang pag-drag natin sa bahay, ngunit sa loob ng isang buwan, matatapos na natin ang relokasyon. Okay. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, babalik muna ako at mag-aayos ng isang lugar at pagtanggap para sa iyo at sa iyong pamilya. Inaasahan ko ang iyong pagdating. Ngumiti si Yuan Zhenchen at sinabi, aasa ako sa Tang Sect Master mula ngayon. Matapos patayin ang demonyong Legion, masayang-masaya rin siya nitong mga nakaraang araw, at nabura na rin ang usok nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Tang Wulan at tumango, payag ka, maghahanda din ako pagbalik ko. Pagdating mo, lulutasin ko muna ang mga problema ng 3 Character Battle Armor. Pagkatapos bumalik sa Shrek Academy, ang pangunahing prioridad para sa kanya ay walang iba kundi ang pagulan. Ang isa ay upang ayusin ang cultivation base na kakatapos lang niya sa antas ng Super Dao Luo at patatagin ang kanyang kaharian. Mayroon ding tumulong sa buong kolehiyo na tumira. Wala pang 3 buwan bago ang unang semestre ng Shrek Academy pagkatapos ng muling pagtatayo, at kailangang maging mas malakas si Shrek. Bilang isang master craftsman, tiyak na siya ang pinakamahalagang tao upang mapahusay ang lakas ng buong Shrek Academy. Sa Tang Sect, mayroong ilang gumagawa ng mecha, at hindi kakaunti sa kanila ang nasa itaas ng level 9. Ngunit anumang organisasyon ay walang panday, at ang master craftsman ay siya lamang at si Zhenhua. Si Zhenhua ay bihirang sanayin ng Heaven dahil sa pisikal na mga kadahilanan, ngunit siya ay nasa parehong taon, at ang Elemental Tribulation Backlash ng Heavenly Training ay walang epekto sa kanya. Hindi pa rin siya sigurado tungkol sa tienduan ng iba't ibang espiritual na halwang metal, ngunit kung ito ay 1 o 2 metal na tienduan, ang kanyang tagumpay ay hindi pa rin maliit, at ang tienduan ay napakahusay din para sa kanyang sariling antas ng paglilinang. Napakahusay na pamamaraan ng pagsasanay. Kaya naman, pagkabalik nito, ang kailangan niyang gawin ay magsumikap sa pagpapanday at tulungan muna ang buong Shrek na mapabuti ang lakas nito, na natural na kasama rin ang pamilya ni Yuan Yahui. Pagkatapos bumili ng mga tiket para sa Soul Guidance Train, unang bumalik sina Tang Wulan, Xi at Yuan Yahui, habang nanatili si Erming. Gusto niyang manatili sa ancestral house ng Titan Great Ape Family ng ilang araw pa para makalimutan ang nakaraan. Asawa. Dahil sa kanyang kontribusyon sa pamilya, at pagkatapos ng digmaan sa araw na iyon. Ngayon ay opisyal na inihayag ni Yuan Zhenchen ang kanyang pagkakakilanlan sa pamilya, kaya ang titulo ay binago mula sa senior hanggang sa ninuno. Sa sandaling lumitaw ang matandang ninuno na ito, tinulungan niya ang pamilya na maging isang malajos at sukdulang dauluo, na natural na sapat upang kumbansihin ang mga tao ng pamilya. Gayunpaman, sinabi na ni Erming na hindi na siya babalik sa Shrek. Dahil nakita na niya ang tribo, babalik siya sa 10,000 Beasts Terrace, at pupunta sa Shrek Academy para makita ang kanyang tribo sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Yuan Zhenchen. Yuan Tiandang at Yuan Tianxiang ay medyo napahiya na si Erming ay mahigpit na inalis, kaya't ang magkapatid ay kailangang mahanap muli ang kanilang mga asawa upang magbukas ng mga sanga at umalis para sa pamilya. Sa wakas, mayroon na siyang supling. Siyempre, umaasa siya na marami siyang supling, lalo na kung puro ang mga bloodline na ito, at may sapat na talento ang mga supling.
Sakay ng Soul Guidance Train papuntang Heavendaw City, unang ibinigay ni Tang Wulan ang malalaking Devil Tail na iyon sa Tang Sect Research Department, at pagkatapos ay bumalik sa Shrek Academy kasama sina Yuanan Yahui at Xe. Sa oras na ito, ang lugar sa paligid ng Poseidon Lake ay isang tanawin pa rin ng isang malaking construction site, ang lugar ay sapat na malaki, kahit na ang Federation ay pumikit sa muling pagtatayo ni Shrek. Ang pinakamahalagang bagay na ipinahayag ng Shrek Academy at Tang Sect sa paligsahan ng Spirit Spreading Pagoda ay hindi tayo madaling pukawin. Kung nais mong pukawin kami, pinakamahusay na mag-isip ng malinaw tungkol sa mga kahihinatnan. Sa makatuwid, sa maikling panahon, medyo kalmado ang panig ni Shrek. Ngunit ang federal na panig ay hindi pa rin gumawa ng desisyon na baliwalain ang Tang Sect bilang isang taksil na organisasyon. Malinaw, ang lakas ng Spirit Spreading Pagoda ay nasa itaas pa rin. Nakumpleto na ng tatlong pangunahing gusali ang paunang palamuti, at ang pagtatayo ng iba't ibang mga functional na lugar ay isinasagawa para sa pagtuturo. Ang lahat ay nakatuon sa sigasig para sa muling pagtatayo ng kolehiyo, at mayroong higit at higit pang panlabas na suporta. Mayroon ding dalawang extreme Daoluo sa Shrek Academy. Sa buong Daoluo continent, walang akademya ang may ganoong pundasyon. Kaya, kahit nasa pananaw ng hinaharap, sino ang hindi gustong magpadala ng mga bata upang mag-aral sa naturang kolehiyo? Totoo na naranasan ng Shrek Academy ang sakuna na iyon, ngunit dahil sa sakuna na ito ay nadagdagan ng maraming tao ang kanilang tiwala sa Academy. Ang pambobomba ng dalawang nakapirming nakamount na soul-guided shell na antas ng pagpatay sa Diyos. Ang lahat ng mga estudyante ay talagang nakaligtas, at ang guro lamang ang namatay. Paanong hindi magiging kagalang-galang ang ganitong kolehiyo? Sa isang kolehiyo kung saan ginagamit ng mga guro ang kanilang buhay para protektahan ang mga estudyante, ano ang maaaring ikabahala ng mga magulang? Ngayon ang pagpaparehistro sa kolehiyo ay sobrang init, at higit sa 2,000 estudyante na sa tingin nila ay kwalipikadong pumasok sa kolehiyo ay naghihintay sa pagdating ng araw ng pakikipanayam. Kung sasabihin na ang tanging masamang balita para kay Shrek, dapat ay ang pag-atake ng opinyon ng publiko kay Tang Wulan. Ang una ay ang pag-atake sa lakas. Natalo si Tang Wulan sa Silver Dragon Princess na si Gu Yana sa martial arts contest. Matapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang master ng Tang Sect, nagbigay siya ng isang pambihirang tagumpay sa Spirit Spreading Pagoda at inihayag siya ng malakas. Malaki ang agwat sa pagitan ng lakas ng Tang Sect Master at ng Silver Dragon Princess, at ang Tang Sect at Shrek Academy ay may malaking gap sa paghahambing ng lakas sa hinaharap sa Spirit Spreading Pagoda. Pagkatapos ay nagkaroon ng pag-atake sa karakter ni Tang Wulan, na nagsasabi na siya ay isang kasabwat. Sa isang magandang paligsahan sa martial arts, nakipagsabuatan siya laban sa Spirit Spreading Pagoda. At para sa mga ito, ang Shrek at Tang Sect ay hindi tumanggi, hindi tumugon, at ang pag-uudyok sa pagpapalaganap ng Spirit Tower ay walang kabuluhan. Ang matataas na antas na mga pinuno ng Spirit Spreading Pagoda ay nagsagawa ng magkakasunod na pagpupulong, at sila lamang ang nakakaalam kung ang ilang mga patakaran ay nakatuon sa Tang Sect at Shrek Academy. Ngunit walang duda na ang dalawang puwersang ito ay tiyak na magsasagupaan muli sa hinaharap. Ang Federal Assembly ay kontrolado pa rin ng mga lawin, ngunit sa mga lawin, mayroon ng pag-iral na nakasandal sa Shrek Academy. Pinangunahan ng Southern Army Corps. Ang sitwasyon at istruktura ng mainland ay sumasailalim sa ilang mga pagbabago ng hindi mahahalata, at ang pokus ay bumalik sa muling pagtatayo ng Shrek Academy. Walang alinlangan, ang lawak kung saan makakabawi ang Shrek Academy ang magpapasya sa takbo ng sitwasyong pampulitika. Pinatunayan ng Shrek sa publiko na ang kanilang impluwensya ay kumakalat sa bawat sulok ng mainland, kumalat sa bawat pangunahing puwersa. Maging ang templo ng digmaan ay nagpahayag ng isang tiyak na antas ng suporta para sa Shrek Academy sa dulo, pabayaan ang iba pang mga bagay. Ang punong tanggapan ng Chuanling Tower. Dapat mo ring bigyang pansin ang iyong katawan sa iyong paglilinang, at huwag masyadong maiinip. Tiningnan ni Chenggu Dongfeng ang kanyang apo na pawis na parang ulan at nagsasanay ng soul skills, medyo namumula ang kanyang mukha. Pagkatapos ng paligsahan sa martial arts, si Chenggu Zhangting, na hindi malubhang nasugatan, ay mabilis na gumaling, at pagkatapos niyang gumaling, agad niyang inilaan ang kanyang sarili sa masigasig na pagsasanay. Kung ikukumpara sa dati, ang kanyang paglilinang ay masasabing desperado, at araw-araw ay nag-eensayo siya hanggang sa maubos bago niya ito payag na wakasan. Lolo, ayos lang po ako, magsisikap po ako. Talagang malalampasan ko ang lalaking iyon. Napabuntong hininga si Chenggu Zhangting. Mataimtim na sinabi ni Chenggu Dongfeng, narito ang ating lolo at apo. May gusto akong itanong sa iyo. Ano ang tingin mo kay Nir? Saglit na natigilan si Chenggu Zhangting, Nir. Ano ang problema niya? Sumimangot si Chenggu Dongfeng, hindi mo ba iniisip na nagkaroon ng masyadong maraming komunikasyon sina Tang Wulan at Nair sa huling araw ng paligsahan sa martial arts? Hindi dapat ganoon ka-simple ang pagitan nila. Saglit na natigilan si Chenggu Zhangting, Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Chenggu Dongfeng, ang ibig kong sabihin, ang puso ni Nir, nasa iyo ba talaga ito? Oo naman. Hindi ba't natama ng husto ni Nir ang lalaking iyon noong araw na iyon?
Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang lakas ni Nier, kaya kailangan kong magsikap pa. Lolo, ito ay isang magandang bagay, sa palagay ko ay malapit na sa limitasyon ang antas ng paglilinang ni Nier. Ang antas ng Daoluo, di ba? At least ang lakas ng pakikipaglaban ay halos pareho. Medyo naging seryoso ang boses ni Chenggu Dongfeng, kaya nga kailangan nating bigyang pansin ang pagkontrol sa kanya. Sigurado ka bang kaya mong kontrolin ang puso niya? Gusto ka ba talaga niya? Si Lolo ay isang tao dito, at tumingin si Tang Wulan kay Nair noong araw na iyon ang kanyang mga mata ay ibang-iba. Kung walang nangyari sa pagitan nila, hindi magiging ganoon. Sinabi ni Chenggu Zhangting na may pagkadismaya, iyon lang ang kanyang pagnanasa, si Nair ay masyadong magaling, at normal ang pag-akit ng ibang tao. Hindi mo ba nakita kung gaano kawalang interes si Nair sa kanya noong araw na iyon? Palihim na bamantong hininga si Chenggu Dongfeng, stupid boy, dahil sa sobrang lamig at kalmado ni Nair noon kaya ako naghinala. Bakit hindi mo maintindihan? Talagang nag-aalala at nalilito ka. Sinabi ni Chenggu Zhangting bilang tugon, sa tingin ko ikaw ang nagmamalasakit. Hindi ba posible na maganda ang pakikitungo ni Nier sa akin? Hindi ko alam. Sinabi sa akin ni Nier na ako lang ang gusto niya. Pagkatapos ng limelight, pinakasalan mo ako. Ano pa ba ang kailangan mong ipag-alala? Sinabi ni Chenggu Dongfeng, kung gayon, hanggang saan na kayo ni Nair? Nadala mo na ba siya? Gusto ng isang lalaki na kontrolin ang puso ng isang babae, una sa lahat para sakupin ang kanyang katawan. Kung mayroon muna kayong realidad ng mag-asawa, maaari pa nga kayong magkaroon ng sa anak, talagang makatitiyak si Lolo. Namula si Chenggu Zhangting, Lolo, ano ang masasabi mo dito? Kami ni Nier ay napakalinis. Sa araw lang ng kasal, kami ay gago ka. Tinapik ni Chenggu Dongfeng ang kanyang noo, na brainwash ka na ba ng babaeng iyon? Gaano man kagaling ang babae, hindi iyon sa iyo kung hindi mo makuha ang iyong mga kamay. Bakit hindi mo maintindihan? At, walang tunay na relasyon. Paano mo malalaman kung siya ay malinis o hindi? Mukhang nagulat si Chenggu Zhangting, Lolo, paano mo masasabi yan kay Nier? Hindi ka naman ganito dati. Malamig nang umuso si Chenggu Dongfeng, iyon ay dahil si Nair noon ay hindi sapat upang magdulot ng anumang pagbabanta, ngunit ngayon ay iba na siya. Lumabas ka at tingnan mo, ang kasalukuyang reputasyon ni Nair ay higit na mataas kaysa sa iyo, at kahit na halos mahihigitan ako. Lolo. So, I don't care what you do, I think, we have to take her as soon as possible. Hayaan mong magluto ng mature rice ang hilaw na bigas, naiintindihan mo ba? Galit na sinabi ni Chenggu Zhangting, naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa katunayan, gusto ko ito. Talagang ibibigay ito sa akin ni Nair. Mayroon akong kumpiyansa na ito. Talaga. Tiningnan ni Chenggu Dongfeng ang kanyang apo na may ilang pagdududa. Medyo nahihiya na sinabi ni Chenggu Zhangting, wala man lang ba akong kumpiyansa? Papatunayan ko ito sa iyo mamaya. Okay, ito ang magaling kong apo. Nitong mga nagdaang panahon, patuloy kang nag-eensayo ng husto. Naglakas loob si Shrek na magdulot sa atin ng malaking gulo sa ating martial arts recruiting conference. Hindi ba nila gustong mag-recruit ng mga estudyante? Sa pagkakataong ito, kailangan din nila. Paiya sila. Lumiwanag ang mga mata ni Chenggu Zhangting, lalabas si Jiang. Walang galit na sinabi ni Chenggu Dongfeng, ang gawain mo ngayon ay kunin si Nair. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay, natural na malalaman mo pagdating ng panahon. Wala na si Chenggu Dongfeng. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salita ni Lolo ay nananatili sa isip ni Chenggu Zhangting. Kunin si Nier. Buhay na nagluluto ng mature rice. Sa sandaling lumitaw ang mga pag-iisip na ito, parang isang pusa ang kumamaw sa kanyang isipan, na ikinagulat niya. Hindi isang araw o dalawa ang pagnanasa sa kagandahan ni Nier, napakaganda niya, at perpekto ang kanyang figure. Bilang resulta, mula nang makilala ko siya, lahat ng orihinal na kabutihan sa mga mata ni Chenggu Zhangting ay nawala ang kanilang panlasa at pag-akit. Oo. Anyway, magpapakasal din siya in the future. Okay lang kung siya muna ang humingi nito, at makakalutas ito sa mga hinala ni Lolo. Sa pag-iisip nito, biglang uminit ang puso ni Chenggu Zhangting, at napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Kinuha niya ang kanyang soul communicator at dinial ang pinakapamilyar na numero. Nair, nasaan ka? Naiinip na tanong ni Chenggu Zhangting kung kailan konektado ang komunikasyon. Sa side ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit medyo mali yung boses? Ang kaaya-ayang boses ni Gu Yana ay nagmula sa kabilang panig. Wala lang, miss lang kita, hahanapin kita. Pinigilan ni Chenggu Zhangting ang pag-alab sa kanyang puso at ang iba't ibang maruruming larawan na nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Matapos mag-alinlangan sandali si Nair, sinabi niya, okay, then come on. Sige, hintayin mo ako, maliligo ako at pupunta ako dyan. Chenggu Zhangting rufang lunyin. Pagkababa ng komunikasyon ay agad siyang naligo, nagpalit ng malinis na damit, kumuha ng litrato sa harap ng salamin, at matapos makumpirmang nasa pinakamagandang kondisyon siya ay lumabas siya at dumiretso sa tirahan ni Nair. Ang Nair ay mayroon ding sariling eksklusibong lugar sa punong tanggapan ng spiritual spreading pagoda. Hindi lamang siya nakatira,
kundi pati na rin ang living area, training area, at iba pa. At ito ay ang parehong antas ng paggamot bilang Chenggu Zhangting. Hinihintay siya ni Nair sa living area. Nang makita niya siya, ang mga mata ni Chenggu Zhangting ay unang mapurol, at pagkatapos ay naramdaman kaagad na ang kanyang puso ay natunaw. Ang Nair ngayon ay nakasuot ng puting damit pang practice. Bagamat maluwag ang mga damit pang practice ay hindi nito maitago ang kanyang balingkinitan kahit kaunti. Ang mahabang pilak na buhok ay sinuklay sa likod ng kanyang ulo, at ang maayos na scorpion na tirentas ay nakasabit pa rin sa kanyang balakang, na parang nagsasanay ngayon lang, at ang mukha ni Qiao ay namumula pa rin, at ang buong tao ay puno ng sigla ng kabataan. Zhangting, ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? Nakangiting tanong ni Guyana. Napalunok si Chenggu Zhangting ng laway at lumapit sa kanya at umupo. Talagang marami siyang naisip na retorika bago dumating, ngunit pagkatapos makita si Guyana, nalaman niyang hindi niya ito masabi kahit kaunti. Sa kanyang puso, si Guyana ang Diyosa. At ang pakiramdam na ito ay tumataas araw-araw. Kapag nakita niya ang Diyosa, ang unang pakiramdam niya ay hindi niya matiis na lapastanganan. Ngunit sa oras na ito na nagparin ang nag-aapoy na puso. Nair, ngayon lang ako pinuntahan ni Lolo, at marami siyang sinabing kakaiba sa akin. Sabi ni Chenggu Zhangting. Oh, anong sabi ng Tower Master? Tumingin si Guyana sa kanya ng may kaina-hinala. Hinaplos ni Chenggu Zhangting ang kanyang mga kamay at sinabing, inaanyayahan talaga tayo ni Lolo na magpakasal sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Guyana, pero katatapos lang ng martial arts contest. At least in name, dapat ako ang girlfriend ni Lan Fuzzy. Ngayong ikasal na tayo, malaki ang magiging epekto nito sa reputasyon ng spirit transfer ng pagoda. That Lan Fuzzy there should also be such a large force behind, hindi ka maaaring kumilos ng padalos-dalos. Nag-alinlangan si Chenggu Zhangting at sinabing, hindi naman sa kailangan nating magpakasal, ngunit ang ibig sabihin ni Lolo ay, maaari ba tayong magkaroon muna ng anak? Nang sabihin niya ito, hindi niya sinasadyang napalunok ang kanyang laway, ang kanyang mga mata ay noong unang panahon pa. Nilibot ni Yana ang paligid. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Guyana, ngunit sinabi niya, ito ba ang ibig sabihin ng lolo mo o ang ibig mong sabihin? Zhangting, sabi namin oo, hindi kami pwedeng magkaroon ng ganoong klaseng relasyon bago ka talaga namin ikasal. Sinabi mo rin na igagalang mo ako. Oo, sabi ko. Ito, Nair, huwag kang magalit. Kakausap ko lang. At, iniisip ko rin na ang tagal na nating magkasama, pero sa totoo lang hawak ko pa nga ang kamay mo hindi ko pa nahila. Kung kumalat, nakakahiya talaga. Pwede ba akong mapalapit sa'yo? I really like you so much. I can't help it. Habang pinag-uusapan niya ito, mas nararamdaman niya na ito ang kaso. Sa katunayan, kahit si Chenggu Dongfeng ay hindi alam na hindi lamang nabigo ang kanyang apo, hindi rin niya hinawakan ang kamay ni Guyana. Sa oras na ito ay nagsasalita si Chenggu Zhangting, na hawakan na ng kanyang kamay ang maliit na kamay ni Nair, at may pamumula ng pamumula sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, sa mga mata ni Nair, biglang lumitaw ang isang lilang halo, tulad ng dalawang lilang whirlpool, umikot ang halo. Ang mga galaw ni Chenggu Zhangting ay biglang natigil sa di kalayuan, at ang buong tao ay parang siya ay sumailalim sa isang paraan ng pag-aayos. Isang malakas na hangarin sa pagpatay ang lumiwanag sa mga mata ni Guyana, at ang kanyang kanang kamay ay nakataas. Sa sandaling bumagsak ang tila payat na mga kamay, si Chenggu Zhangting ay agad na nasa ibang lugar. Dahil lang sa'yo, gusto mo pa akong hawakan. Sa mundong ito, walang sinuman maliban sa kanya ang kwalipikadong hawakan ako. Ang malamig na boses ni Guyana ay tila nagmula sa impyerno. Ngunit si Chenggu Zhangting, kung saan naroon ang katigasan, ay hindi tumugon, at ang buong tao ay parang isang iskultura. Hindi ko pa siya kayang patayin. Si Chenggu Dongfeng ay nagsimula ng magduda sa akin. Dapat ay gamaan ang loob niya. Hindi ngayon ang oras upang ibaling ang kanyang mukha. Ibinaba ni Nair ang kamay, medyo bumagal din ang ekspresyon ng mukha niya, naglakad sa gilid ng bintana, at tumingin sa malayo at sa direksyon ng Shrek Academy. Sa ilalim ng impluensya ng interfering soul guidance device, ang tanging nakikita niya ay isang makapal na ambon sa di kalayuan. Naroon siya, at ramdam niya ang presensya niya. Ano ang maaari nating gawin tungkol dito? Maraming masalimuot na kaisipan ang lumitaw sa isipan ni Guyana. Kapag, isang malutong na huni ang tumunog, at isa pang piraso ng soul forged na metal ang natapos, bumuhos ang karunungan, at ang metal ay puno ng aktibidad. Tumango si Tang Wulan bilang kasiyahan. Para sa kanya, ang rate ng tagumpay ng soul forging ay malapit na ngayon sa 100%, at ang kalidad ng soul forging ay tumataas araw-araw. Mula nang bumalik, isa lang ang ginawa niya, at iyon ay ang pamemiki. Sina Elder Long at Yali ang may pananagutan sa muling pagtatayo ng Shrek. Bilang master ng pavilion ng Sea God Pavilion, patuloy niyang pinik ang metal na angkop para sa paggawa ng high-level battle armors. Masyadong malaki ngayon ang demand sa lugar na ito. At sa proseso ng forging, isa rin itong uri ng paglilinang. Ang cultivation base ay puwersahang na-promote sa Super Daoluo level ng 14th Seal of the Golden Dragon King sa pagkakataong ito, na naging dahilan para hindi siya komportable.
Laging mayroong hindi malulutas na agwat sa pagitan ng Super Daoluo at Title Daoluo. Ito ay isang qualitative na pagbabago mula sa ordinaryong mga anyo ng buhay tungo sa pagtugis ng malalim na kahulugan ng batas. Sa antas ng Super Daoluo, dapat nauna ng matanto ng isa ang mga pagbabago sa mga batas ng buong mundo, at tunay na magsimulang madama ang ilang pag-iral na lampas sa katotohanan. Halimbawa, sa mga tuntunin ng espasyo, mula sa pagiging pasibo hanggang sa pagiging aktibong subukang kontrolin. Halos lahat ng Extreme Daoluo ay may kakayahang mapunit ang bukas na espasyo. Kung gusto mong malayang mag-shuttle sa maliliit na eroplano, ang paglilinang ng Super Daoluo ang pundasyon. Katulad ng 10,000 Beasts Terrace kung saan matatagpuan ang daming at Arming, kasama ang dating cultivation base ng Tangulan, walang problemang pumasok, ngunit sa pamamagitan ng isang espesyal na channel. Sa antas ng Super Daoluo, hanggat binibigyan siya ni Daming at Erming, na mga pinuno ng eroplanong iyon, ng isang bagay na katulad ng mga coordinate sa kalawakan at hindi siya ibubukod sa pagpasok, maaari siyang mag-shuttle sa pagitan ng 10,000 beast platform ng mag-isa. Hindi mo kailangang dumaan sa 10,000 beast platform of the Spirit Spreading Pagoda para makapasok. Sa makatuwid, pagkatapos na makapasok sa kaharian na ito, ang lahat ng mga naunang persepsyon at ang kapangyarihan ng mga eroplano na ginamit ay tulad ng natural na pag-unawa sa mas malalim na antas, at sa parehong oras, maaari silang tunay na kontrolin at magamit upang gawin silang bahagi ng kanilang sariling katawan. Sa madaling salita, naabsorb niya ang kapangyarihan ng eroplano mula sa Tribulation of the Elements sa pamamagitan ng Thunderous Hail Trison Vine, at kapag nakikipaglaban, maaari niyang ailakip ang mga batas ng eroplano na ito sa sarili niyang mga pag-atake. Ito ay tulad ng pagtaas, pakinabang, at pagpapabuti ng sariling lakas. Gawing husay na pagbabago ang lahat ng pag-atake. Matapos ang tunay na pagpasok sa antas ng Super Daoluo, natuklasan ni Tangulan na ang mga batas ng pagtaas at pakinabang ay maaaring direktang kontrolin niya, at natural na maging bahagi ng kanyang kapangyarihan, ngunit bahagi ng banayad na pagmamanipula, at ang batas mismo ay nagiging bahagi ng kanyang kapangyarihan. Isa sa mga paraan niya ng pakikipaglaban. Sa madaling salita, dati ay maaari lamang itong hiramin, ngunit ngayon, maaari pa niyang ilabas ang kanyang sariling Elemental Thunder Tribulation nang hindi gumagamit ng ibang mga espiritong kakayahan. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Siyempre, hindi lahat ng Super Daoluo ay makakamit ito. Sa katunayan, ang pangkalahatang Super Daoluo ay nagsisimula pa lamang na maunawaan ang batas kapag umabot na ito sa antas na ito. Dahil dito, si Tangulan ay patuloy na nagpapanday, lalo na noong siya ay nagpapanday sa kalangitan, at ang kanyang karanasan ay naging mas malalim. Kung ito man ay ang pagsipsip ng Elemental Thunder Tribulation, o ang paggamit ng kapangyarihan ng batas, siya ay nabaligtad. Magkaiba. Mas naiintindihan na niya ngayon kung bakit minsang sinabi ni Zhenhua na upang maging isang dalubhasang manggagawa, kailangan ng pundasyon ng lakas. Ang pinakamalaking problema ni Zhenhua ay na-stuck siya sa antas ng Title Daoluo. Naniniwala si Tangulan na kung makakalusot ang kanyang tiyuhin sa Super Daoluo, tiyak na maaabot ng kanyang Heavenly Forging ang isa pang antas. Siyempre, ang ganitong bagay ay iniisip lamang tungkol dito. Mahina ang pinanggalingan ni Zhenhua at hindi matatag ang kanyang pundasyon. Kung gusto niyang makalusot sa Super Daoluo, maliban na lang kung makatagpo siya ng biglaang pagpapakita ng isang ninuno tulad ng Titan Great Ape Family, ang mana ang pinakamarami. Posible ang kakanyahan ng dugo. Muling tumaas ang success rate ng Tianduan. Ngayon kung ito ay isang metal na Tianduan, ang rate ng tagumpay ng Tangulan ay lumampas sa 70%. Ito ay ganap na walang uliran sa kasaysayan pagkatapos ng paglitaw ng isang master craftsman. At kahit na ang isang solong metal Skyforge ay maaaring gumawa ng isang 4-character battle armor. Ang pundasyon ng 4-character battle armor master ay hindi naman ang limitasyon ng Daoluo. Sa katunayan, ang Super Daoluo ay kayang kontrolin ng 4-character battle armor. Bukod dito, kung ito ay isang Super Daoluo, ang isang 4 na character na battle armor na gawa sa isang solong metal na langit ay napik ay mas mahusay, dahil mas makayanin nila ang pagkarga kaysa sa mga gawa sa maraming halwang metal. At sa wakas ay nagsimula na ang Ling Tian Forge na pumasok sa isang sitwasyon kung saan maaari itong magkaroon ng rate ng tagumpay. Ang rate ng tagumpay ng espiritual na metal Skyforging na may mas mababa sa 4 na halwang metal ay tumaas na ngayon sa humigit kumulang 30%. Huwag maliitin ang rate ng tagumpay na ito, kahit na ito ay nasa tuktok ng Divine Craftsman Zhenhua, ito ay walang iba kundi iyon, at maaaring hindi ito maabot anumang oras. Si Tangulan ay hindi nagtagumpay sa Tian Forging ng higit sa 4 na metal. At ang kanyang sariling battle armor ay talagang nangangailangan ng 6 na uri ng metal na animetic alloy na Skyforged, ang layuning ito ay mayroon pa ring ilang distansya sa kanya. Matagal nang sinabi sa kanya ni Zhenhua na walang shortcut sa promosyon ng Tianduan. Ito ay upang patuloy na kumpletuhin ang Tianduan ng paulit-ulit, at maramdaman ang lahat ng mga banayad na pagbabago sa batas sa panahon ng proseso ng panday. Sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pag-iipon maaari mong sa wakas ay mapabuti ang iyong sarili. Improved. Si Tangulan mismo ay naniniwala dito.
Dahil sa tuwing matatapos ang araw na pagpanday, tagumpay man o kabiguan, may mapapala siya. Sa ngayon, ang Shrek Academy, walang maraming powerhouse sa itaas ng Super Daoluo, ngunit marami pa rin sa Tang Sect. At gaano karaming mga tao ang maaaring magkaroon ng 4 na karakter na armor ng labanan. Sa katunayan, mayroon lamang 4 na Ultimate Daoluo. Holy Spirit Daoluo Yali, Light and Dark Daoluo Longyeo, kasama ang Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo ng Tang Sect, 4 na set ng 4 character battle armor. Bakit nagpadala si Tang Wulan ng imbitasyon sa Titan Great Ape Family? Ito ay dahil sa kakulangan ng mga middle at high-end na guro sa Shrek Academy. Tama ang 4 na Extreme Daoluo, ngunit hindi marami ang nasa antas sa itaas ng Title Daoluo. Si Lan Muzi at Tang Yinmeng ay Title Daoluo, ngunit hindi pa nila naabot ang antas ng Super Daoluo. Ang Tang Wulan at Yuanan Yahui ay Super Daoluo at Title Daoluo ayon sa pagkakabanggit. Bilang karagdagan, sa katunayan, si Wu Zhangkong lamang ang isang Super Daoluo sa Shrek Academy ngayon. Nang bumalik si Tang Wulan at ang iba pa, kababalik lang ni Wu Changkong, dinala ang isang grupo ng mga estudyante na sinanay sa Devil Island. Ang lahat ng mga mag-aaral na espesyal na sinanay ng Devil Island ay may katangian sa kanilang unang pagbabalik. Tirek ang kanilang mga mata, at ang buong tao ay medyo nalilito. Naranasan na ni Tang Wulan at ng iba pa ang prosesong ito noon, dahil ang espesyal na pagsasanay sa Devil Island na yun ay talagang napakademonyo. Napakademonyo. Kasabay nito, nagbalik din si Wu Changkong ng magandang balita. Siyempre, ang magandang balita ay napakabuti nito para sa pag-unlad ng buong Shrek Academy. Gayunpaman, para sa mga mag-aaral, maaaring hindi ito magandang balita. Isinantibi ni Tang Wulan ang katatapos lang na Soul Forging metal. Para sa kanya, ang Soul Forging ay hindi hihigit sa isang uri ng pagsasaayos, at ang Heaven Forging lamang ang maaaring ituring bilang cultivation at load. Ang pinakamahalagang gawain niya kamakailan ay ang bumuo ng 3 set ng 4 na character na battle armors na may Skyforged na metal. Bilang karagdagan sa 3 set ng 4 character battle armors para sa mag-ama na sina Yuan and Zhenchen at Yuan and Tiandang, ang isa pang set ay ginawa para kay Teacher Wu. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.